Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2451-2470. Kabanata 2451 narinig ni James ang taong nasa gitnang may edad na binanggit ang 3,000 sining ng paglilinang ngunit walang ideya kung ano ang tinutukoy niya. Sumagot si Sophie ng may ngiti, ang 3,000 sining ng paglilinang ay ang pinaka-nakakatakot na lihim. Supernatural art na umiiral sa panahon ng sinaunang langit na panahon ng korte. Ito ang lihim na pamamaraan ng Panginoon ng sinaunang korte ng langit. Panipi. Sinabi ni James sa paghanga, hindi ko inaasahan na pinagkadalubhasaan mo ang isang malakas na supernatural art. Sapat na iyon. Huminto sa iyong pag-ulam, sabi ni Sophie. Pagkatapos, gaanong flick niya ang pulso ni James, at ang puting enerhiya ng Taybak ay sumabog mula sa lupa sa malayo. Bago makuha ni James ang isang mas mahusay na pagtingin sa enerhiya ng Taybak, ito ay na-teleport sa celestial na tirahan. Ang boses ni Sophie ngayon ay mula sa loob ng celestial na tirahan. Ang enerhiya ng Taybak ay kasalukuyang masigasig para sa iyo. Kung walang pagsasanay sa sakripisyo, imposible para sa iyo na pinuhin ito. Hahawakan ko muna ito upang ma-refine mo ito mamaya. Panipi. Matapos na ipaliwanag ni Sophie kay James, hindi niya pa ipinaliwanag pa. Kapag siya ay tapos na pakikinig kay Sophie, pinili ni James na umalis sa lugar. Samantala, bumalik si Kylam sa lipi ng Azurin sa banal na sukat. Paano ito napunta, Lord Walkman? Nakuha mo ba ang enerhiya ng Taybak? Marami sa mga elite na miyembro ng Azurin ay pinilit siya ng mga sagot. Nakaupo sa harap ng bulwagan, ang mga browser ni Kylam ay magkasama habang sumagot siya, isang nakakatawa na malakas na tao ang lumitaw mula sa asol at ginamit ang 3,000 sining ng paglilinang. Ano? Pinag-uusapan mo ba ang 3,000 sining ng paglilinang mula sa sinaunang panahon ng Korte ng Langit? Sino ang taong iyon? Ang mga powerhouse ng Azurin clan ay nag-exchange na nakakagulat na sulyap. Inangkin niya ang kanyang pangalan ay si James Caden. Ang pangalang iyon ay eksaktong magkapareho sa isang pag-aari ng isang tao sa mundo, malumanay na binibigkas ni Kylam. Si Kylam ay ama ni Marcelo. Dahil dito, inaprubahan siya sa sitwasyon ng mundo. Sa makatuwid, hindi kakaiba na narinig niya si James. Alam niya na si James ay may isang demonyong katawan, na binago ng natal primordial na espiritu ng isang Grand Emperor mula sa lahi ng demonyo. Gayunpaman, alam niya na ang James sa mundo ay medyo mahina. Ang nagpakita sa mortal na sukat ng demonyo ay ipinagmamalaki ng hindi kapani-paniwalang lakas. Kahit na siya ay walang pagkakataon laban sa taong nakilala niya sa mortal na sukat. Itinaas ni Kylam ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa paligid ng kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay nabuo ng isang malakas na pagbuo ng extrapolation. Nais niyang malaman ang pinagmulan ng kakaibang makapangyarihang tao na nagpakita. Puff. Gayunpaman, naglabas siya ng isang bibig ng dugo sa sandaling sinimulan niya ang pagsubaybay sa mga pinagmulan ni James. Lord Walkman. Ang ilan sa mga powerhouse ng Azurin clan ay agad na sumugod upang matulungan si Kylam mula sa lupa. Hindi ko siya masuri. Imposibleng. Si Kylam ay nagkaroon ng malubhang ekspresyon. Nabigo ang kanyang pagtatangka na siyasatin si James. Nangangahulugan ito na ang lakas ni James ay nasa hindi maisip na taas, na ang kanyang pag-iral ay hindi na nakikipag-ugnay sa mga patakaran ng langit na landas. Huminga ng malalim si Kylam at hindi pinansin ang bagay na ngayon. Pagkatapos, binago niya ang paksa. Sa pamamagitan ng paraan, kumusta si Maxine? Ang isang malakas na miyembro ng lipi ay sumagot, gumagawa siya ng maayos ngunit nagmumuni-muni pa rin sa pag-iisa sa banal na site. Ang kanyang katawan ay halos ganap na binago. Matapos ang proseso, magkakaroon siya ng pinakamalakas na pangangatawan sa kasaysayan ng aming angkan.
Bumantong hininga si Kylem at sinabing, nagpunta ako sa mortal na sukat upang makuha ang enerhiya ng Taybak at sanayin siya upang maging bagong kampyon ng aming angkan. Sa kasamaang palad, si Lucifer mula sa angkan ng Hadoan ay lumitaw sa mundo. Siya ang inapo ng isang Grand Emperor. Dahil dito, marami sa mga puwersa ng Demon Realm ay nagsisimula na magkatabi sa angkan ng Hadoan. Hindi magtatagal bago makuha ng clan ng Hadoan ang kaharian ng demonyo. Panipi. James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon at hinihigop ang kapangyarihan ng langit at lupa upang mapahusay ang kanyang lakas. Ang araw ay sumikat sa itaas ng abot tanaw. Ang araw ng Demon Realm ay napakalaking at nakasisilaw. Ang init na nagmula rito ay mas mainit din kaysa sa araw ng lupa. Tumigil si James sa paglilinang at pinalayas ang mga impurities mula sa kanyang katawan. Tumayo siya at iniunat ang kanyang mga kalamnan. Nagbubulong, na-convert ko na ang tunay na elemental na enerhiya sa tunay na elemental na kakanyahan. Kapag napapabuti ko ang aking tunay na elemental na kakanyahan, madali akong masisira sa selyo ng Elysian sa susunod na oras. Panipi. Si James ay sabik sa isa pang pambihirang tagumpay upang maabot ang Immortal Ascension's 9th stage at isagawa ang Invincible Sword Energy. Sa pamamagitan ng paraan, Ms. Sophie. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa walang kapantay na powerhouse mula sa sinaunang panahon ng Korte ng Langit? Panipi. Si James ay may pag-iisip na si Sophie. Agad na tumugon ang tinig ni Sophie mula sa loob ng celestial na tirahan. Nalaman ko ang tungkol sa kanya mula sa aking ama. Siya ay isang Diyos na ninuno ng Primordial Age. Bago siya namatay, inilibing niya ang kanyang maalamat na Taybak at ang kanyang pamana, kasama na ang kanyang mga kasanayan sa lagda, sa isang bundok ng Taybak. Panipi. Matapos hiniram ni Sophie ang katawan ni James upang talunin ang tatlong kakilakilabot na mga kalaban, nakuha niya ang enerhiya ng Taybak para kay James. Gayunpaman, hindi niya papayagan siyang pinuhin ito. Samantala, si James ay naglalakad kasama ng mga lugar ng pagkasira sa sukat ng mortal. Naglakbay siya sa lugar na nawasak ng tatlong powerhouse. Matapos maglakbay ng 6 na buwan, nasa loob pa rin siya ng pagkawasak ng lugar. Binigyan siya ni Sophie ng walang tulong, pilitin siyang sumulong sa mga lugar ng pagkasira sa kanyang sarili. Natagpuan ni James ang isang malaking bato sa wasteland. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2452. Ang aking ama ay nagpunta sa bundok ng Diyos na ito ng Diyos at natutunan ang ilan sa kanyang mga diskarte sa Taybak. Sinabi sa akin ng aking ama na ang 7 realidad ay umiiral sa panahon ng primordial. Ang Diyos na ninuno na ito ay nagpunta sa isa sa mga larangan na ito upang ituloy ang isang tao. Gayunpaman, ang kanyang pakikipagsapalaran ay napatunayan na hindi matagumpay. Sa kanyang mahaba, sword, sinira niya ang isang buong lupain sa kanyang sarili. Matapos ang pangyayaring iyon, 6 lamang sa 7 larangan ang nanatili. Panipi. Naririnig ito. Nag-click si James sa kanyang dila. Malakas ba siya? Ha? Hindi rin ito kumiskis sa ibabaw, James. Marami pa ang nalalaman mo. Samantala, kailangan mong tumuon sa pagpapabuti ng iyong ranggo ng paglilinang. Naniniwala ako na maaabot mo rin ang gayong taas sa hinaharap. Ma'am, itatalaga ko ang aking sarili sa paglilinang. Panipi. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao at nagsuot ng kalmado, tiwala na ekspresyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa disyerto at paminsan-minsan ay tumigil upang linangin, na nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang sarili. 3 taon na ang lumipas sa isang mata. Matapos magsikap sa loob ng 3 taon, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa ika-6 na hagdanan ng Immortal Ascension. Ang kanyang tunay na elemental na kakanyahan ay nasa parehong ranggo din. Ngayon, mayroon siyang 7 uri ng totoong kakanyahan sa kanyang katawan. Yin, Yang, at ang 5 elemental na kakanyahan. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa isang lugar sa loob ng mga lugar ng pagkasira. Pinakilos niya ang kanyang tunay na kakanyahan, at lumitaw ang selyo ng Elysian, pinipigilan ang kanyang mga meridian at lakas. Break. Umungol si James. Ang mga veins ay nakabulok sa buong katawan niya. Ang Yin, Yang, at 5 elemental na sanaysay ay mabilis na lumakas sa kanyang katawan at patuloy na sinira ang mga cell sa kanyang katawan. Sa oras na ito,
Walang mga aksidente o hindi lumitaw ang embodementong landas sa panahon ng kanyang pagtatangka na masira. Sa 3 araw, matagumpay niyang sinira ang mga seal at pumasok sa ikapitong hagdanan ng Immortal Ascension. Matapos ang kanyang nakamit, ang kanyang tunay na kakanyahan at pisikal na katawan ay umunlad muli at naging mas malakas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumayo si James mula sa lupa. Inisip ni James ang yin, yang, at 5 elemental na kakanyahan na dumaloy sa kanyang buong katawan, na pinapayagan ang kanyang lakas na maabot ang rurok nito. Agad na lumokso si James sa hangin at hinatak ang kanyang palad patungo sa lupa. Isang malakas na illusory palm materialized at sinaktan ang lupa. Boom! Ang lupa at mga bundok ay nagsimulang lindol ng marahas na parang dumating ang mga oras ng pagtatapos. Matapos makita ang pinsala na sanhi niya sa lugar, ngumiti si James sa kasiyahan. Siya ay nasa Immortal Ascension 7th Stair ngunit mayroon ng napakalaking kapangyarihan. Nang makarating siya sa ranggo ng sambong, hindi siya mapigilan. Napakaganda. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Gumawa ka na ng isa pang tagumpay sa loob lamang ng ilang taon. Napakabihirang para sa isa na linangin ng napakabilis. Panipi. Salamat sa papuri. Patuloy akong magsusumikap. Panipi. Si James ay nagsuot ng isang ngiti, nasiyahan na nakakuha ng papuri ng isang powerhouse tulad ni Sophie. Magpatuloy na gumala-gala sa kaharian ng demonyo at magsisikap na maabot ang ranggo ng sambong upang maaari mong galugarin ang sukat ng sambong bago bumalik sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2453 si James ay nasa kaharian ng demonyo sa loob ng 6 na taon. Napanood niya ang mabangis na labanan sa pagitan ng 3 mga powerhouse sa nakatagong enerhiya ng Tayback sa unang 3 taon. Sa susunod na 3 taon, lumakad siya sa mga lugar ng pagkasira ng labanan at nilinang sa daan. Matapos ang 3 taon na ito, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa walang kamatayang hagdanan ng 7 pag-akyat, at ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitnang yugto ng unang yugto ng ranggo ng mage. Ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot na mapanirang. Gaano katagal hanggang sa makalabas ako sa nasirang wasteland na ito, Ms. Sophie. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Ikaw ay nasa dakilang ilang ng sukat ng mortal na kaharian ng demonyo. Ito ay isang malawak at walang hanggan na rehiyon. Sa iyong kasalukuyang lakas, kakailanganin pa rin ng ilang oras bago ka makalabas sa dakilang ilang. Gayunpaman, walang pagmamadali, kaya maglaan ng oras. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung saan ka man lamang linangin. Panipi. Sinabi ni James, ngunit matagal na ako sa lupain ng demonyo, nag-aalala ako na ang 3 kapahamakan ng lupa ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Maaari kang matiyak, hindi ito mangyayari anumang oras sa lalong madaling panahon. Tinatansya ko na ang 3 kapahamakan sa mundo ay mangyayari sa loob ng 100 taon. Panipi. Matagal na itong aabutin. 100 taon ba ang mahaba ng isang time frame? Si James ay hindi nagsalita. Hindi ba ito isang nakakatawa na oras? Biglang naalala ni James si Sophie ay isang tao mula sa Primordial Age. Para sa kanya, ang paglipas ng 1 siglo ay walang iba kundi isang kisap mata ng isang mata. Gayunpaman, ang 1 siglo ay nadama tulad ng isang kawalang hanggan sa kanya. 100 taon, ha? 100 taon bago mangyari ang 3 kapahamakan sa mundo. Panipi. Tumingin si James sa basurahan sa harap niya. Ang kanyang resolusyon at pagnanais para sa lakas ay agad na lumago, matatag. Sa pamamagitan ng isang determinadong hitsura, nagbulong siya, kailangan kong magtrabaho ng husto sa susunod na 100 taon. Dapat akong maging isang peerless powerhouse sa oras na bumalik ako sa mundo at may lakas upang patayin ang isang sambong gamit ang isang flick ng isang daliri. Panipi. Humakbang si James at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang dakilang ilang ay nasira ng 3 powerhouse. Kahit na matapos maglakbay ng maraming taon, hindi pa lumabas si James. Bagaman wala siyang ideya kung gaano kalaki ang mahusay na kagubatan, naglaan siya ng oras. Dumaan siya, ang mga lugar ng pagkasira at nilinang sa daan. Kasabay nito, nagsagawa rin siya ng elemental na pag-iikot. Pinanood siya ni Sophie na nagsasagawa ng elemental na pag-iikot, dahil siya ay isang quasi-emperor,
mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa pagsusuri, na higit pa sa sarili ni James. Kaya, pinapanood niya at ginagabayan si James habang isinasagawa niya ang elemental inversion. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng mga lugar ng pagkasira. Sa sandaling iyon, 5 magkakaibang energies ang dumaloy sa katawan ni James. Ang 5 elemento metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Nakompleto din nila ang isa't isa. Ginagamit ng elemental na pagbabalik. Tunay na kakanyahan. Ito ay katulad ng pag-iikot ng lunar at terra dahil kasangkot din ito sa pagsasanib ng enerhiya. Ang lunar at terra inversion ay ang pagsasama-sama ng enerhiya ng yin at yang. Samantala, ang elemental na pag-iikot ay isang pagsasanib ng 5 elemento. Ang 5 tunay na kakanyahan ng elemento ay unti-unting pinagsama sa katawan ni James upang makabuo ng isang bagong enerhiya. Malakas ang enerhiya. Sa sandaling pinagsama ang 5 energies, ang lakas ni James ay lumampas sa ranggo ng pagdurusa at nakakaakit ng mga ulap sa pagdurusa. Sa kabutihang palad, itinapon niya ang elemental na pag-iikot sa oras, at nagkalat ang mga ulap ng pagdurusa. Kung hindi niya ito napigilan, kailangan niyang harapin ang isang kakilakilabot na paghihirap. Tumigil si James sa paglilinang. Ang pawis ay bumagsak sa kanyang noo. Hindi ka panipaniwala. Ang elemental na pag-iikot ay sama-sama sa 5 tunay na mga sanaysay at pinapahusay ang aking lakas hanggang sa ranggo ng pagdurusa. Panipi. Ang panga ni James ay praktikal na tumama sa sahig sa sorpresa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2454, syempre. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Huwag kalimutan kung sino ang lumikha ng supernatural na kapangyarihang ito. Isa siya sa mga Diyos ng ninuno, pagkatapos ng lahat. Bukod dito, ang elemental na pag-iikot ay hindi kasing simple ng maaari mong isipin. Ang natutunan mo ngayon ay ang mga pangunahing kaalaman. Kapag ikaw ay naging isang Grand Emperor at tunay na nauunawaan ang kapangyarihan ng 5 elemento ng Genesis, magagawa mong mailabas ang sapat na kapangyarihan upang sirain ang mundo ng elemental na pag-iikot. Bagaman hindi tunay na naiintindihan ni James ang kapangyarihan ng 5 elemento ng Genesis, nilinang niya ang tunay na elemental na kakanyahan at maaaring magsagawa ng elemental na pagbabalik. Naglingkod ito upang madagdagan ang kanyang lakas ng malaki. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay nasa ika-7 yugto ng Immortal Ascension, ngunit ang kanyang lakas ay maaaring maabot ang ranggo ng pagdurusa at maakit ang mga ulap ng pagdurusa na may elemental na pag-iikot. Maaari niyang mailabas ang napakalawak na kapangyarihan kahit na hindi umaasa sa sakripisyo ng pag-akyat at buto ng dragon. Sa pag-akyat ng pag-akyat, pinagsama ang Dragon Bone, at elemental na pag-iikot, magiging isang puwersa siyang may bilang. Hindi sa banggitin, mayroon pa rin siyang pagbuo ng Infinity Steel. Hindi ito maisip ni James. Sa itaas nito, mayroon siyang isang hukbo na 400,000 kalalakihan sa kanyang bek at tumawag. Ha! Huminga ng malalim si James. Kahit na medyo mahina pa rin siya, hindi niya mabilang ang iba pang mga trick sa kanyang manggas. Kung gagamitin niya silang lahat ng sabay-sabay, maaari siyang magdulot ng kaguluhan at madaling patayin ang isang sambong sa ilang segundo. Matapos matagumpay na malaman ang elemental na pag-iikot, nagulat si James sa lakas na maaari niyang mailabas. Tulad ng inaasahan mula sa isang kakilakilabot na kasanayan na nilikha ng 5 mga Diyos ng ninuno na binuo, talagang mayroon itong lakas ng transcendental. Maaari na nitong mapalakas ang kanyang lakas ng labis sa kabila ng pagiging nasa pinakapangunahing yugto. Saan ako susunod, Ms. Sophie? Matapos matagumpay na mahawakan ang 5 elemento ng Genesis, si James ay nasa mataas na espiritu. Maghintay ng 1 minuto. Hayaan mo akong banal kung ano ang mga boon sa mortal na sukat ng Demon Realm. Panipi. Sa loob ng celestial na tirahan, nagsimulang tumuon si Sophie sa mga lokasyon ng Divine Nang. Ang pag-extrapolating ng mga menor de edad na bagay ay walang epekto sa kanya. Hindi na niya pinangalagaan ang tungkol sa karma na maaaring maakit niya sa sarili. Ang kanyang kapalaran at si James ay na-entwined ng malalim. Kung hindi maaaring sumulong si James sa kanyang paglilinang, hindi siya makakaligtas sa pagdurusa ng Grand Emperor.
Para sa kanya upang maging isang Grand Emperor, si James ay kailangang patuloy na gumawa ng mga makabuluhang tagumpay at dagdagan ang kanyang base sa paglilinang sa pinakamataas na ranggo. Sa lalong madaling panahon, nakumpleto niya ang kanyang paghula. James, natuklasan ko ang isang lungsod na tinatawag na Grand Wike sa Demon Realm Dimension. Sa loob ng lungsod na ito, mayroong isang powerhouse na ang lakas ay umabot sa ranggo ng pagdurusa. Siya ay isang hakbang na malayo sa pagpasok sa ranggo ng 10 ngunit na sugatan. Panipi. Okay, ano ang gagawin nito sa akin? Nagtaka si James. Ipinaliwanag ni Sophie, ang powerhouse ay nagpahayag ng isang mensahe sa lahat ng mga doktor sa buong lupain ng demonyo, na sinasabi na bibigyan niya ng banal na tableta sa sino mang makakapagaling sa kanya. Anong uri ng banal na tableta ito? Naintriga si James. Yamang dinala ito ni Sophie sa kanya, dapat itong maging kapaki-pakinabang sa kanya. Sagot ni Sophie, ang kanyang ninuno ay naiwan sa isang banal na tableta, at may kakayahang itaas ang mga may ranggo ng paglilinang sa ilalim ng ranggo ng 10 sa pamamagitan ng isang ranggo. Bagaman sa pangkalahatan ay hindi ako sang-ayon sa paggamit ng mga elixir at table tasks upang mapagbuti ang iyong ranggo ng paglilinang, ang paggamit ng isang paminsan-minsan ay hindi magiging problema. Matapos mong ubusin ito, dapat mong ipasok ang celestial na tirahan upang sanayin at hudyat ang iyong tunay na kakanyahan. Panipi. Naririnig ito, tinanong ni James, kaya, hanggat maaari kong pagalingin ang powerhouse na ito, kukunin ko ang banal na tableta at maaaring tumalon mula sa Immortal Ascension 7th stair hanggang sa 8 hagdanan agad. Tama, sa pamamagitan ng isang ngiti, tinanong ni James, dahil napakalakas mo, Ms. Sophie, hindi mo ba pinuhin ang ilang mga elixir at table tasks para mapabuti ko ang aking lakas? Inilipat ni Sophie ang kanyang mga mata sa tirahan at sinabing, hindi iyon madali. Ang mga magsasaka ay dapat harapin ang kahirapan at pagtagumpayan ang mga ito upang lumago. Bagaman mayroon akong lakas na agad na itaguyod ka sa ranggo ng sage o kahit na ang banal na ranggo, ang iyong paglilinang ay maaabot ang likas na limitasyon nito at hindi na mapapabuti pa. Huwag punan ang iyong ulo ng mga walang saysay na pag-iisip. Kailangan mong maglakad sa paglalakbay na ito sa iyong sarili. Mas okay na kumuha ng ilang mga shortcut sa daan, ngunit kailangan mo pa ring gamitin ang iyong sariling mga pagsisikap para sa natitirang paglalakbay. Ito ay tulad ng kung paano ang isang mahirap na batang lalaki na biglang nakakakuha ng 10-10 milyong maaaring masiyahan sa isang mayamang buhay pansamantala, ngunit hindi ito mapapanatili ng matagal. Sa kalaunan ay magiging sanhi siya ng kanyang sariling pagkamatay. Panipi. Si Sophie ay nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sige, Ms. Sophie, naiintindihan ko at mananatiling grounded. Nabanggit ko lang ito. Sa pamamagitan ng isang walang magawa na ekspresyon, tinanong ni James, sinabi mo na ito ay isang lungsod na tinatawag na Grand Wike, di ba? Aling paraan ang dapat kong puntahan? Pupunta ako doon kaagad at gumamit ng crucifer upang i-save ang powerhouse na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2455 Crucifer ay isang makahimalang tool. Sa pamamagitan ng masalimuot at ang kanyang tunay na kakanyahan, maaaring pagalingin ni James kahit na ang nasa bingit ng kamatayan. Tiwala siya na maaari niyang pagalingin ang sino man na bumalik sa kalusugan hanggat humihinga pa rin sila. Matapos makumpirma ni James ang kanyang patutunguhan, mabilis niyang iniwan ang mga lugar ng pagkasira at tumungo patungo sa lungsod na nabanggit ni Sophie. Sa oras na ito, lumipad siya sa kalangitan ng buong lakas. Matapos ang isang buwan, sa wakas ay iniwan niya ang mahusay na ilang. Ayon kay Sophie, ang lola ay isang maikling distansya lamang ang layo mula sa dakilang ilang. Ilang araw lamang upang maabot ang lungsod kung naglalakbay siya ng buong bilis. Matapos iwanan ni James ang dakilang ilang, mabilis siyang lumakad papunta sa kanyang patutunguhan, makalipas ang 5 araw, isang grand city ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang istruktura ng lungsod ay hindi pangkaraniwan. Wala itong mga dingding ng lungsod, at ang mga disenyo ng mga gusali ay naiiba sa mga pamilyar kay James sa Earth. Sila ay mga gusali na tulad ng bundok na may mga kuweba na itinayo sa kanilang mga tagiliran. Ay ito ba ang lola? Tiningnan ni James ang mga gusali na tulad ng bundok.
Siya ay pinaghihinalaan na siya ay pumasok sa isang hindi nakikilalang primal na kagubatan kung hindi para sa masiglang karamihan ng tao. Yip, iyon ang lola, sagot ni Sophie mula sa loob ng celestial na tirahan. Hindi na nagtanong si James at lumakad papunta sa lungsod. Sa labas ng Grand Wike ay isang bundok na may ilang mga sinaunang script na nakaukit dito. Bagaman hindi mabasa ito ni James, maaari niyang hulaan na malamang na nakasulat sila sa lokal na script. Higit pa sa bundok, mayroong isang kanyan na may maraming nilalang. Ang ilan sa kanila ay parang mga tao, habang ang iba ay mga hayop. Ang karamihan sa kanila ay may pagpapakita ng tao. Inabot ni James ang perimeter ng kanyan. Ang ilang mga gwardya ay naipost sa lugar. Ang mga gwardya ay parang mga tao at armado ng mahabang mga tibak, na nagpapatrol upang matiyak ang kaligtasan ng lugar. Matapos makapasok sa kanyan, hindi mabilang na mga bundok ang bumagsak sa paligid niya. Ang kanyan ay nagsilbi bilang katumbas ng isang pangunahing kalye. Anong kakaibang lungsod? Ito ay ganap na naiiba kaysa sa mga nasa mundo. Sinaksak ni James ang kanyang tingin sa kanyang paligid, sinusuri ang bawat sulok. Di nagtagal, napansin niya na may ilang mga kuweba sa loob ng mga nakapalibot na bundok. Ang mga kuweba na ito ay may mahiwagang script sa kanilang mga pasukan. Ipinaliwanag ni Sophie, ang mga kuweba na ito ay mga tindahan. Ang mga istruktura ng gusali dito ay naiiba sa mga nasa mundo. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon sa kaharian ng demonyo, tatagal ng oras upang masanay sa kapaligiran dito. Panipi. MHM. Tumango si James. Si James ay hindi gumala-gala sa paligid ng lungsod ngunit diretso na nagtungo sa kung saan ang nasugatan na powerhouse ay kasama ang gabay ni Sophie. Ang nasugatan na powerhouse ay ang lungsod ng Grand Wike na si Yaelrad Balche. Siya ay nasa rurok ng ranggo ng pagdurusa at isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang sambong. Gayunpaman, nabigo siyang makarating sa pagdurusa ng sambong at malubhang nasugatan. Handa siyang gantimpalaan ang sinumang gumaling sa kanyang mga pinsala sa banal na tableta na naiwan ng kanyang ninuno. Di nagtagal, nakarating si James sa bundok kung saan nakatira si Yaelrad. Ang bundok ay 10,000 metro ang taas. Ang mga gwardya na may ganap na armado ay patuloy na nagbabantay sa paa ng bundok. Bukod sa mga gwardya, maraming mga nilalang na dumating upang gamutin ang mga pinsala ni Yaelrad ay tumaas sa paligid. Ang mga taong ito ay pumila upang ipahayag at i-record ang kanilang pagbisita. Naghintay si James sa buong hapon hanggang sa wakas ay sa wakas. Ang taong namamahala sa pagrehistro ng mga bisita ay isang babaeng humanoid. Siya ay tumingin sa kanyang 20s at hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala na pakarilag. Ibinid ni James na siya ay isang powerhouse ng ranggo ng mage. Ang kaharian ng demonyo ay tiyak na ang karanasan para kay James. Ang isang powerhouse sa ranggo ng mage ay naibalik sa pagrehistro ng impormasyon. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan. Nasa loob lamang kami ng mortal na sukat ng demonyo ngayon, ngunit kahit na ang mga mages ay hindi itinuturing na malakas dito. Maghintay hanggang sa magtungo ka sa ranggo ng sage. Malalaman mo na ang mga pantas ay nasa ilalim ng hierarchy doon. Panipi. Maaaring isipin ni James kung ano ang magiging katulad sa sukat ng sambong. Ang kwalipikasyon para sa pagpasok ng dimensyon ng sage ay upang makapasok sa ranggo ng sage. Sa makatuwid, ang pinakamababang ranggo doon ay magiging mga sage. Pangalan. Habang nakipag-usap si James kay Sophie, ang babae ay nagrehistro ng mga bisita ay nagsalita sa kanya. Kapag hindi siya nakakuha ng tugon mula kay James pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang magandang mukha ay nag-scrunched sa pangangati. Tinawagan niya siya muli, "Hoy, nakikipag-usap ako sa iyo." Bumalik si James sa kanyang katinoan at tiningnan ang babae, tumugon sa kanya ng mahinahon, "Bakit ka masyadong bastos? Narito ako upang pagalingin ang Lord, kaya mas mahusay mong panoorin ang paraan ng pag-uusap mo. Kung nasasaktan mo ako, hindi ko siya tinatreto." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2456 iginiit ni James ang kanyang pangangibabaw mula noong siya ay kasalukuyang nakatira sa kaharian ng demonyo. Bagaman mayroon siyang medyo mababang ranggo, maaari pa rin siyang isaalang-alang na natatangi sa dimensyong mortal ng Demon Realm. Hindi na kailangan niyang ibalik.
Biglang sumingit ang babae at sinabing, "Wow, tingnan ka, G. Hay at makapangyarihan. Inirehistro ko lamang ang iyong impormasyon bilang isang formalidad. Kung hindi man, sa palagay mo ba ay may pagkakataon na gamutin ang aking Panginoon?" Ang lahat ng mga magagaling na doktor mula sa buong rehiyon na ito ay natipon dito. Walang paraan na makakakuha ka ng pagliko kahit na pumila ka para dito. Paano ang isang mahina tulad ng sa tingin mo kahit na karapat dapat ka upang gamutin ang aking Panginoon? Panipi. Ang babae ay kahanga-hangang makapangyarihan. Hindi sinasadya ni James na pigilan ang kanyang enerhiya o itinago ang kanyang ranggo ng paglilinang. Sa isang sulyap, masasabi ng babae na si James ay nasa Immortal Ascension 7th stair. Ayaw ng babae na mag-abala sa pag-aliw sa gayong hindi gaanong kahalagahan. Mula pa noong inihayag ng kanyang Panginoon ang kanyang kalagayan, maraming tao ang dumating upang samantalahin ang sitwasyon. Sinabi ng kanyang Panginoon na ang sinumang dumating upang tretuhin siya ay ituturing bilang mga kilalang panauhin anuman ang kanilang lakas. Bilang isang resulta, maraming mga mahina na tao ang nagpakita upang makapasok sa mansyon ng Triple Star Cave at tamasahin ang mga perks nito. Marami siyang nakita sa kanila mula noon. Ano ang mali sa pagkakaroon ng mababang ranggo? Ang mga mababang ranggo ba ay hindi nakakagamot ng mga pinsala? Nagalit si James. Siya ang Dragon King of Sol, ang Emperor ng Rimstead, at ipinapalagay din ang posisyon ni King of Sol. Nasaan ang iyong superior? Dalhin mo sila kaagad. Panipi. Galit na hiniling ni James. Maraming mga nilalang ang naghihintay sa linya sa likod ni James upang irehistro ang kanilang sarili. Nakakakita ng kaguluhan na sanhi niya, tiningnan nila ang mausisa. Sino ang taong ito? Ito ay sapat na mayroon siyang apdo upang samantalahin ang sitwasyon, gayunpaman iginiit pa rin niya na kumilos ng mapagmataas. Tama, hindi pa siya lumakad sa ranggo ng mage ngunit kumikilos ito ng napakapangit dito. Sino sa palagay niya siya? Panipi. Ang mga nilalang sa likuran ni James ay sumiksik sa kanilang sarili tungkol sa kanyang pampublikong pagsabog. Hoy, ikaw, panoorin ang iyong bibig. Isang boses ang biglang nagmula sa likuran niya. Naririnig ang tunog, lumingon si James sa direksyon na iyon at nakita ang isang mabilog na lalaki na naglalakad papunta sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng isang maluwag na balabal at may mga chubby cheeks. Sa pag-aakalang ang lalaki ay pinaglaruan siya, malapit nang bumagsak si James sa kanya. Naglakad ang lalaki na chubby at sinampal ang kanyang kamao sa mesa. Sa hindi inaasahan, itinuro niya ang kanyang daliri sa babae at sumigaw, humingi ng tawad kay G. Kaden ng sabay-sabay. Okay. Ang babae ay hindi naglakas loob na salungatin ang kanyang order at agad na tumayo. Pasensya na, G. Kaden. Si James ay hindi napapansin ng bigla ang pagliko ng mga kaganapan. Ano ang nangyayari? Sino ang chubby na ito? Paano niya nalalaman ang aking pangalan? Kudlit. Tumingin si James sa paligid niya. Ang bawat tao'y nasa kanyang agarang paligid ay naging mapatla bilang isang sheet at iniiwasan ang taong mabilog na parang may salot siya. Mr. Kaden. Panipi. Ang lalaki na chubby ay tumingin kay James na may ngiti at sinabing, masayang makilala ka. Ang pangalan ko ay Henrik Declan. Panipi. Henrik Declan. Kilala ba kita? Malinaw na tiningnan siya ni James. Nope. Ngunit ngayon ginagawa mo. Kinwestiyon ni James, gayon din, paano mo malalaman ang aking pangalan? Tungkol doon, nakakatakot si Henrik sa kanyang ulo. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti, syempre, kilala kita. May nagpapaalam sa akin tungkol sa iyo ng maaga. Panipi. WHO. Tanong ni James. Nag-shock si Henrik at sinabing, hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2457 maingat na sinuri ni James ang mukha ni Henrik. Bagaman hindi nakilala ni James si Henrik, kilala siya ng ibang lalaki. Inamin ni Henrik na may nagsabi sa kanya kung sino si James. Sino ang eksaktong impormante na ito? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na binisita niya ang kaharian ng demonyo. May isang tao lamang sa mundo na alam na nagpunta siya sa kaharian ng demonyo, at iyon ang silid ng tagapag-alaga ng mga banal na kasulatan.
Hindi pinaghihinalaan ni James ang kustodiyan ng Kamara ng Banal na Kasulatan bilang mapagkukunan na nagbahagi ng kanyang impormasyon at ang kanyang pagdating sa kaharian ng demonyo. Wala siyang mga kontak sa kaharian ng demonyo. Teknikal na kilala niya sina Marcelo at Jace, ngunit nasa lupa pa sila. Sa makatuwid, hindi nila alam na siya ay dumating sa kaharian ng demonyo. Si James ay bahagyang nag-iingat kay Henrik. Sa kabilang banda, si Henrik ay lumakad papunta sa kanya at hinatak ang kanyang braso sa balikat ni James. Sa pamamagitan ng isang magiliw na ngiti, sinabi niya, "Hindi mo kailangang maging maingat, G. Kayden. Ibig kong sabihin ay hindi ka nakakasama at nais lamang na maging magkaibigan tayo." Panipi. Ang kanyang matalik na pag-uugali ay tila parang matagal na siyang kaibigan ni James. Tiningnan ni James ang mga nilalang sa paligid niya. Tila natakot sila kay Henrik. Dapat siya ay isang taong lubos na nakikilala sa kaharian ng demonyo. Dimensyon ng mortal. Sino ang taong ito? Si MS. Sophie. Tinanong ni James si Sophie, na nanonood mula sa celestial na tirahan. Ang tinig ni Sophie ay nag-chime mula sa celestial na tirahan. Paano ko malalaman? Hindi pa siya pinindot ni James dahil tila wala siyang mga sagot. Patuloy na kinakapit ni Henrik ang kanyang braso sa balikat ni James at pinangunahan siya ng diretso patungo sa bundok. Matatagpuan sa bundok si Yalerad's Cave Mansion. Ito ay tinawag na Triple Star Cave Mansion. Sa sukat ng mortal, si Yalerad ay gaganapin ng isang hindi kapani-paniwalang mataas na katayuan. Siya ang taong pinakamalapit sa pagkamit ng ranggo ng sambong. Siya ay praktikal na walang talo kapag ang iba pang mga pantas ay hindi naruroon sa sukat ng mortal. Ang mga gwardya ay hindi naglakas loob na tumayo sa landas ni Henrik nang magpakita siya. Ang lahat ay sadyang nakabak palayo at bahagyang yumuko sa kanya na parang tinatanggap nila ang isang kilalang panauhin. Ang iba ay tila natatakot sa iyo, masidhing sinabi ni James. Siyempre, napangiti si Henrik at sinabing, "Nasa harapan ko sila. May kakayahang magdulot ako ng kaguluhan sa lahat ng tatlong sukat na ipinapakita ng bawat isa sa akin anuman ang sukat na naruroon ko." Panipi. Si Henrik ay nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang sarili. "Hindi ko sinusubukan ang aking sariling sungay, James, ngunit maging ang Panginoon ng dimensyon ng Sage ay yumoko sa aking harapan. Sigurado ako na alam mo ang tungkol sa pinakadakilang sukat ng Demon Realm, ang banal na dimensyon, di ba? Kahit na ang mga powerhouse ng Demon Race sa banal na kaharian ay dapat na magalang na talakayin ako bilang Sir Henrik." Panipi. Si James ay may hitsura ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Talagang maimpluwensyang ito ang taong ito. Kung siya talaga ang prestihiyoso, kung gayon ano ang dahilan na siya ay maging kaibigan sa akin. Mukhang hindi makatwiran, naisip ni James. Bakit ka lumapit sa akin? Gayon din, paano mo nalaman na narito ako? Matapang na ipinahayag ni James ang kanyang mga saloobin. Nais kong magsimula sa isang mahusay na pakikipagsapalaran sa iyo. Sama-sama, magkakaroon kami ng isang mabunga na paglalakbay at may iwan ang isang maalamat na kwento. Nag-shock si Henrik. Si James ay hindi nagsalita. Ano ang sinasabi niya? Panipi. Nang makarating sila sa bundok, isang grupo ang nagmamadali na sumugod patungo sa kanila. Ang taong nangunguna ay isang taong nasa gitnang may edad na mukhang 40 taong gulang. Siya ay isang burat na tao na may bahagyang balat ng balat at nagsuot ng isang asol na balabal. "Ano ang nagdadala sa iyo dito, Sir Henrik?" Sa pamamagitan ng isang solemn na ekspresyon, sumagot si Henrik, "Ano ang problema? Mali ba ako na narito ako?" Panipi. "And hindi iyon ang ibig kong sabihin na tanungin kung bakit hindi mo ako inalam ng una upang makagawa ako ng mga paghahanda upang tanggapin ka ng maaga." Si Henrik ay casual na kumaway ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi iyon kinakailangan. Narito ako kasama ang aking kaibigan. Siya ay personal na dumating upang gamutin ka, Yalerad. Dapat kang pinarangalan. Para saan ka nakatayo doon? Magmadali at batiin si Mr. Kayden." Ang taong lumapit sa kanila ay ang may-ari ng Triple Star Cave Mansion, Yalerad. Sinulyapan ni Yalerad si James at hindi naglakas loob na huwag pansinin ang kanyang presensya. Siya ay yumoko ng bahagya at tinanggap siya ng mga naka-outstretch na armas na, Mr. Si Kayden, sa ganitong paraan, mangyaring. Panipi.
Nahuli si James. Ang Henrik na ito ay talagang isang tao na gumamit ng mahusay na awtoridad. Maging ang Triple Star Cave Mansion ng may-ari ay nanginig sa harap niya, na natatakot na hindi sinasadyang masaktan niya si Henrik. Sa paanyaya ni Yalered, pumasok si James sa kuweba. Tumigil siya sa paghabol sa paksa dahil ayaw ni Henrik na ipaliwanag pa. Sir Henrik, narito ka, Sir Henrik. Kasabay nito, marami sa mga gwardya at tagapaglingkod ng Triple Star Cave Mansion ay bumati kay Henrik ng magalang. Nagulat si James sa kanilang reaksyon at nagyusisa kung ang taong mabilog ay talagang may mahusay na awtoridad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2458. Ang panloob ng kuweba ng bato ay tulad ng isang ganap na magkakaibang mundo. Mukhang isang utopia at may kasaganaan. Ang empyrean na espiritual na enerhiya sa loob ng yungib ay umaapaw at mabilis na nagbabago, halos maging enerhiya ng sage. Personal na naglingkod si Yalered kay James at Yalered. Nagdala siya ng ilang magagandang alak at espiritual na mga berry. Bagaman hindi pa nakakakita si James ng katulad nito, naramdaman niya na ang mga berry ay hindi bababa sa 8. Rango. Itinaas ni Henrik ang isa sa kanyang mga binti at isinulong ito sa mesa. Kinuha niya ang isang espiritual na berry at nagsimulang mag-alis dito. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, "Hindi ko sinusubukan na magpakita, James, ngunit kung banggitin mo ang aking pangalan sa alinman sa 3 sukat dito, tiyak na maiiwasan ka nito." Pagkatapos, lumingon si Henrik kay Yalered at tinanong, "Hindi ba tama iyon, Yalered?" Mabilis na sumagot si Yalered, "Why yes, totoo ito." Si Henrik ay kilalang-kilala sa pamamagitan ng 3 sukat. Lahat ay kailangang tretuhin siya ng magalang. Panipi. Mas nakakagulat pa si James. Bakit lalapit ang isang makapangyarihang tao at subukang maging mga kaibigan sa kanya? Ano ba talaga ang sinusubukan na makamit ni Henrik? Sinusubukan ba niyang lumapit sa akin dahil alam niya na mayroon akong Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis? Si James ay may ilang mga hinala at nagpasya na sila ay lubos na malamang. Maliban dito, hindi maisip ni James ang anumang kadahilanan kung bakit lalapit sa kanya si Henrik. Sir Henrik, nabanggit mo si G. Kayden ay narito upang tretuhin ako. Tumingin si Yalered kay James. Si Yalered ay nakilala ni Henrik. Bagaman si Henrik mismo ay hindi isang malakas na magsasaka, ang kanyang guro ay isang peerless powerhouse na sikat sa buong 3 sukat na hindi ito magiging isang labis na sabihin na siya ay hindi mapigilan sa loob ng 3 sukat. Para kay Henrik na tawagan ang isang tao na kaibigan, ang taong ito ay dapat na lubos na kapansin-pansin. Naririnig ang kanyang tanong, tiningnan ni Henrik si James. Ahem, binalik ni James ang kanyang sarili, umupo ng patayo, at ilang beses na nagubo. Pagkatapos, sumagot siya, "Narinig ko ang triple." Ang may-ari ng Star Cave Mansion ay hindi matagumpay sa kanyang pagtatangka sa pagdurusa ng sage at napapanatiling pinsala na tinawag mo para sa lahat ng mga doktor na subukang tretuhin ka at nag-aalok ng isang banal na tableta sa sinumang matagumpay na nagpapagaling sa iyo. Nagkataon, lubos akong tiwala sa aking mga kasanayan sa medikal. Panipi. Napakaganda. Ang mukha ni Yalered ay naiilawan, at sinabi niya, "Kung pagalingin mo ako, tiyak na bibigyan kita ng banal na tableta bilang gantimpala, G. Kayden." Agad na hindi nasisiyahan si Henrik sa nasasabik na pakikipag-chat ni Yalered. "Hoy, ganito ba ang dapat mong kausapin sa kanya?" Naguguluhan si Yalered at hindi alam kung ano ang sinabi niyang mali. Itinuwid siya ni Henrik, "Sa palagay mo kailangan ni G. Kayden ang iyong banal na tableta. Dumating siya rito upang tulungan ka sa kabaitan ng kanyang puso. Hindi mo ba naiintindihan?" Panipi. "Why yes, syempre. Humihingi ako ng paumanhin, G. Kayden." Gumawa ako ng isang slip ng dila, agad na humingi ng tawad si Yalered. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinumpa ang mga nauna ni Henrik. Mabilis niyang naitama ang mga ito. "Ang aking kabutihang loob ay hindi lamang ang dahilan na napunta ako rito. Dumating din ako upang makuha ang banal na tableta. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin." Panipi. Sinulyapan ni Henrik si Yalered na may ngiti at sinabing, "Ano pa ang hinihintay mo? Alisin ang banal na tableta at ihandog ito kay Mr. Kayden kapag tinanggap niya ito,
Tiyak na pagalingin niya ang iyong mga pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2459. Yes, syempre. Kaagad. Panipi. Si Yale Rad ay hindi nang ahas na tumanggi sa mga utos ni Henrik. Kaagad, isang ilaw na nadulas mula sa kanyang palad, at lumitaw ang isang maliit na bote. Ito ay isang transparent na bote na may gintong tableta sa loob. Ito ay medyo maliit at tungkol lamang sa laki ng isang hinlalaki. Maingat na kinuha ni Yale Rad ang tableta at magalang na ibigay ito kay James. Ito ang banal na tableta na naiwan ng aking ninuno sa isang tao sa ilalim ng ranggo ng sambong ay maaaring dagdagan ang kanilang paglilinang sa pamamagitan ng isang sub-ranggo pagkatapos maubos ito. Kinuha ni James ang banal na tableta na may kasiyahan. Ito ay may kaunting init dito at naglabas ng isang kaaya-aya na halimuyak. Maaari niyang maramdaman ang pambihirang kapangyarihan sa loob ng banal na tableta. Hindi niya agad na ubusin ito ngunit sa halip, ilayo ito. Matapos ibigay ni Yale Rad ang banal na tableta, tiningnan niya si James na sabik. Alam ni James kung ano ang gusto niya at agad na sinabi, susuriin muna ang iyong mga pinsala. Sige, si Yale Rad ay may brimmed na may pag-asa. Sinimulang suriin ni James ang mga pinsala ni Yale Rad. Mabilis na natapos ang pagsusuri. Kahit na si Yale Rad ay mukhang malusog, ang kanyang katawan ay puno ng mga pinsala, at siya ay praktikal sa pintuan ng kamatayan. Kung walang naaangkop na paggamot, hindi magtatagal bago siya namatay. Ano ang aking kalagayan, G. Kaden? Maaari mo ba akong pagalingin? Nakakakita ng grimace ni James, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Maraming mga kagalang-galang na mga powerhouse ang nagtangkang tretuhin ang kanyang mga pinsala ngunit sa huli ay hindi matagumpay. Ang langit na kapigatian ay pinatay ang kanyang buong katawan. Nasira ang kanyang espiritual na ugat, at ang paggamot ay magiging komplikado. Hindi ito dapat maging isang problema, tiyak na binigkas ni James. Ang Crucifer ay may kakayahang gamutin kahit na ang pinakamatinding pinsala. Kinuha ni James ang Crucifer. Nakakakita ng Crucifer, si Yale Rad ay tumayo ng excited at tinitigan ang bakal na kawad sa kamay ni James. Iyon ang krus. Ito ang sandata na kabilang sa master ng karayom ng ninuno. Panipi. Naririnig ang kanyang bulalas, tiningnan siya ni James. Master ng needle ng ancestral. Nakakatawa, tinanong ni James, si Henrik, sino ang master ng karayom na ito? Alam mo ba ang tungkol sa mga pinagmulan ng Crucifer? Panipi. Nakuha ni James ang Crucifer noong siya ay mahina pa rin. Sa kanyang kaalaman, ang Crucifer ay naiwan ng mga martial artist mula sa Earth mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, wala na siyang alam tungkol sa item na ito. Alam ko ang kaunti tungkol sa Crucifer. Umupo si Henrik at dahan-daang ipinaliwanag. Ang master ng karayom ng ninuno ay isang kilalang figure sa mga sinaunang panahon. Ginawa niya ang mahimalang mga alamat ng krus sa krus na nagsasaad na may kakayahang pagalingin ang anumang uri ng pinsala. Hindi alintana kung gaano kalungkutan. Ito rin ay Ram-Ord Crucifer ay maaaring maibalik ang mga patay sa buhay. Panipi. Huff. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na ang Crucifer ay magkaroon ng gayong kamangha-manghang mga pinagmulan at may kaugnayan sa isang Diyos na ninuno. Ito ba ay talagang malakas? Bumagsak si James sa hindi paniniwala. Sagot ni Henrik, syempre. Ipare sa 79 na espiritual na sining, ang potensyal na ito ay walang hanggan. Panipi. Ano ang 79 na espiritual na sining? Paano ko ito ipapaliwanag? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Henrik, kalimutan mo ito. Hindi mo maiintindihan kahit na ipaliwanag ko ito sa iyo. Pa rin, 79 na espiritual na sining ay matagal nang nawala. Gayunpaman, dahil nakakuha ka ng Crucifer, nagtatag ka ng isang bono sa master ng karayom ng ninuno. Naniniwala ako na maaari mong makuha ang 79 na espiritual na sining ng maaga o huli. Panipi. Hindi na nagtanong si James at nagsimulang ipasok ang mga karayom sa katawan ni Yale Rad. Ipinasok niya ang isang karayom kay Yale Rad. Kaagad, nadama ni Yale Rad ang kanyang buong katawan ay nakaka-relax, at ang malakas na enerhiya ay dumaloy mula sa mga karayom, mabilis na nag-aayos ng mga pinsala sa loob ng kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2460 James ay nagpasok sa pangalawa at pangatlong karayom. Patuloy niyang ipinasok ang mga karayom hanggang sa huli ng 81 karayom ay natigil sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang crucifer lamang ay hindi sapat upang pagalingin si Yale-Rad. Bagaman kapansin-pansin ang crucifer, si Yale-Rad ay nasugatan ng langit na pagdurusa. Ang pagpapagamot ng kanyang mga pinsala ay nangangailangan ng isa pang hakbang, na kung saan ay upang maipasok siya ng tunay na kakanyahan. Pinakilos ni James ang kanyang tunay na kakanyahan at na-channel ito sa pamamagitan ng 81 karayom. Ang mga makahimalang kapangyarihan ng crucifer ay pinasigla at agad na napatay sa buong katawan ni Yale-Rad, pinapagaling ang kanyang malubhang pinsala. Ang buong proseso ng paggamot ay tumagal ng kalahating oras. Pagkatapos nito, hinayla ni James ang mga karayom. Nabigla si Yale-Rad sa pagiging epektibo ng paggamot at binigkas, kamag-anak. Hindi ko inaasahan ang gayong isang mahusay na kayamanan na umiiral pa rin sa mundong ito. Matapos ang paggamot, ang mga pinsala sa aking katawan ay ganap na gumaling. Panipi. Binigyan din ni Henrik si James ng isang hinlalaki at pinuri siya. Ikaw ay bihasa, G. Kayden. Nasaksihan kita gamit ang crucifer sa aming unang nakatagpo. Mas lalo akong masigasig na makita ang iba pang mga kayamanan. Mayroon kang sa iyo, tulad ng walang hanggan na mga steles, o ang elemental na banal na katawan. Kamangha-mangha, panipi. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi makakatulong si James na sumulyap kay Henrik. Naisip niya sa kanyang sarili, sino ang eksaktong taong ito? Bakit alam niya ang lahat ng kayamanan na mayroon ako? Panipi. Tila binabasa ni Henrik ang mga saloobin ni James at ngumiti, na nagsasabing, wala akong masamang hangarin, G. Kayden. Tinanong ni James, paano mo malalaman ang tungkol sa mga kayamanan na mayroon ako? Ano ba talaga ang iyong layunin sa paglapit sa akin? Panipi. Napangiti si Henrik at sinabi, syempre, kilala kita. Ano ang isang kakaibang tao? Bulong ni James sa kanyang sarili. Lumingon siya kay Yale-Rad at sinabing, dahil nakabawi ka na, aalis ako. Matapos si James na magsalita, tumayo siya at umalis. Ngayon na nakuha niya ang banal na tableta na maaaring payagan siyang madagdagan ang kanyang ranggo ng paglilinang sa pamamagitan ng isang sub-ranggo, hindi niya nais na sayangin ito. Nais niyang mabilis na umalis sa lugar upang makahanap ng isang lugar upang pinuhin ang banal na tableta at maabot ang ikawalong hagdanan ng Immortal Ascension. Mabilis na tumayo si Yale-Rad at hinabol siya, tumawag, hintayin mo ako, G. Kayden, sasama ako sa iyong mga pakikipagsapalaran. Panipi. Hindi siya pinansin ni James at dali-dali umalis. Di nagtagal, naglabas siya ng lola. Hinabol siya ni Henrik. Si James sal sa isang posisyon ng lotus sa isang hindi nakatira na saklaw ng bundok sa labas ng lola at agad na kinuha ang banal na tableta. Nilamon niya ang banal na tableta, at ang enerhiya nito ay mabilis na dumaloy sa kanyang katawan. Isang makapangyarihang puwersa ang nakabalot at ang kanyang tunay na kakanyahan ay agad na nakataas sa zenith ng 7th stair at malapit ng maabot. Ikawalong hagdanan. Umupo si Henrik sa isang bato sa tabi niya na nakadikit ang kanyang mga mata kay James. Ang kakayahang makita ang tagumpay ni James ay walang kabuluhan, bulong ni Henrik. Sa sandaling iyon, ang selyo ng Elysian ay lumitaw sa loob ng katawan ni James. Gayunpaman, ang tunay na elemental na kakanyahan sa kanyang katawan ay labis na lakas, at madaling masira ang mga seal. Sa mas mababa sa isang araw, sinira niya ang lahat ng mga seal. Sa sandaling nasira ang mga seal, ang kanyang tunay na kakanyahan at katawan ay umunlad muli. Bilang karagdagan, ang kanyang pisikal na lakas ay karagdagang pinalaki. Gayunpaman, tatagal ng mahabang panahon para sa kanyang pisikal na lakas upang maabot ang ikalawang yugto ng ranggo ng mage. Habang ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa mas mataas na ranggo, mapapabuti lamang nito ng bahagya sa tuwing gumawa siya ng isang tagumpay sa kanyang ranggo ng paglilinang. TSK. Nakaupo sa gilid na pinalakpakan ni Henrik si James, malakas ka, G. Kayden, ginawa mo ang gayong mabilis na gawain ng selyo ng Elysian. Ikaw ay karapat-dapat na tinawag na pinakamalakas na magsasaka ng sangkatauhan. Panipi. Tiningnan ni James si Henrik, inalis ang kanyang enerhiya, at sinabing, ano ang sinusubukan mong makamit sa pamamagitan ng pagsunod sa akin?
same time na sinabi ni Henrik, hindi ko sinusubukan na makamit ang anuman. Sinabi ko na sa iyo na gusto ko lang samahan ang iyong mga pakikipagsapalaran. Panigurado, mas gusto ko. Ang aking lakas ay hindi bababasa sa iyo. Hindi ako magiging isang pasanin sa iyong mga pakikipagsapalaran. Sasamahan kita habang naghahanap ka ng mahusay na kayamanan sa kaharian ng demonyo. Paano ko hahayaan kang panatilihin ang lahat ng mga kayamanan na nahanap natin? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2461 ang pag-uugali ni Henrik ay kakaiba. Si James ay hindi pa nakilala ang isang taong katulad niya at lalo pang naguguluhan sa kanya. Ano ba talaga ang gusto niya? Panipi. Gayunpaman, pinigilan niya mula sa pagtatanong ng anumang mga katanungan na nakikita na ayaw ni Henrik na ipaliwanag pa. Kaya, binago ni James ang paksa at tinanong, pagkatapos ay sabihin mo sa akin, saan tayo susunod? Agad na naiilawan ang mukha ni Henrik habang nasa sabik siyang sinabi. Malinaw, magbabayad kami ng isang pagbisita sa Lobran clan. Sinulyapan siya ni James at tinanong, ano ang Lobran clan? Bakit tayo pupunta doon? Panipi. Ngumiti si Henrik at sinabing, inaasahan ko na hindi mo alam, G. Kayden. Bueno, ang angkan ng Lobran ay kabilang sa mga pinakatanyag na angkan sa kaharian ng demonyo. Wala lamang silang mga miyembro sa mortal na sukat. Ang kanilang mga tao ay nakakalat din sa paligid ng sambong at banal na sukat. Upang ilagay ito ng simple, ang Lifran clan ay nalampasan lamang ng lipin ng Azurin at Hadoan. Ang isang batang babae ng Lobran na nagngangalang Brielle Lobran ay ipinanganak sa dimensyon ng mortal. Pumunta siya sa maraming mga pangalan Goddess Lobran, Pari ng Lobran, ang Kasintahan ng Mortal Dimension, ang Prodigy of the Mortal Dimension, the Beauty of the Era, at ang listahan ay nagpapatuloy. Kinanta ni Henrik ang maraming mga papuri kay Brielle habang pinag-uusapan niya ito. Sinabi niya na maraming mga nilalang sa kaharian ng demonyo ang nabighani sa kanyang kagandahan at kagandahan. Marahil ay hindi mo alam ito ngunit, si Brielle ay magtataglay ng isang pampublikong kompetisyon upang makahanap ng isang suitor. Bukas ito sa mga kabataang lalaki sa lahat ng dako. Kahit na siya ay kilala lamang sa mortal na sukat, maraming mga powerhouse mula sa mga malalaking angkan ang dumating upang lumahok sa pag-asang kunin ang pinakamagandang babae ng mortal na sukat bilang kanilang asawa. Panipi. Matapos marinig ang paliwanag ni Henrik, agad siyang nawalan ng interes at sinabing, kalimutan mo ito. Hindi ako interesado at hindi ako makikilahok dito. Sige na, Panipi. Maghintay, marami pa. Agad na idinagdag ni Henrik. May isa pang kayamanan na pag-aari ng Lobran clan. Ito ay isang pambihirang relic sa mortal na sukat. Maghahatid ito ng mabuti kung makuha mo ito. Panipi. Ang pansin ni James ay nakuha sa sandaling narinig niya ang pagbanggit ng isang pambihirang kayamanan. Tumingin siya kay Henrik at tinanong, anong uri ng kayamanan ito? Panipi. Seryoso na ipinaliwanag ni Henrik, ang kayamanan na ito ay may mahusay na pinagmulan. Ito ay natural na lumaki sa pinakamataas na bundok ng Demon Realm. Ito ay tinatawag na primordial trait alin na kilala bilang body tree. Panipi. Ang puno ng body ay namumulaklak lamang tuwing 3,000 taon. Pagkatapos ay magbubunga ito pagkatapos ng isa pang 3,000 taon sa wakas, ang prutas ay tumatagal ng 3,000 taon ng higit pa upang humihinog. Sa kabuuan, ang oras na kinakailangan upang maging hinog mula sa sandaling ito ay namumulaklak ay 9,000 taon. Mayroong isang prutas na body na malapit ng humihinog sa lalong madaling panahon. Panipi. Matapos magsalita, tiningnan niya si James at tinanong, alam mo ba ang halaga ng prutas na ito ng body? May kakayahang gawing sambong ang isang tao. Panipi. Tanong ni James sa isang nakagulat na tinig. Ibig mong sabihin ay maaari akong maging isang sambong hanggat nakuha ko ang body na ito ay tumanggo si Henrik at lumapit kay James habang siya ay bamulong, tiyak. Sikapin nating makakuha ng kayamanan. Panipi. Tumalikod si James ng maayos at tiningnan si Henrik wanti. Nag-shock si Henrik. Gagamitin namin ang kompetisyon ni Brielle para sa mga suitors bilang isang dahilan upang makapasok sa Lifran clan. Pagkatapos, makakahanap kami ng isang pagkakataon upang mabawasan ang puno ng body at itanim ito sa loob ng iyong celestial na tirahan. Kapag nangyari iyon,
maaari kang patuloy na makagawa ng mga body na prutas para sa iyong sarili. Hindi ba ito isang magandang ideya? Panipi. Si James ay tumingin kay Henrik na kainahinala. Alam ng taong ito ang tungkol sa celestial na tirahan. Alam din niya ang tungkol sa mga tao sa loob. Panipi. Sa isang nababagabag na ekspresyon, sinabi ni James, natatakot ako na hindi ito gagana. Nabanggit mo na ang Lobran clan ay mas mababa lamang sa lipi ng Azurin at Hadoan, hindi ba? Kung ang prutas ng body ay tumatanda, ang mga miyembro ng Lobran clan mula sa dimensyon ng Sage ay tiyak na darating sa mortal na sukat. Paano ako dapat mag-uproot ng isang buong puno? Panipi. Hindi mo magagawa, ngunit hindi ba magagawa ito ng powerhouse sa Celestial Abode para sa iyo? Nakangiting sinabi ni Henrik, alam ko ang lahat tungkol sa iyo, G. Kayden, tiwala sa akin, makikinabang ka ng malaki mula rito. Dagdag pa, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang lihim. Ang primordial root ay isang bahagi lamang, at maraming iba pang mga bahagi dito. Matapos mong makuha at i-fuse ang mga ito, sila ay isang kataas-taasang kayamanan. Matapos itong magkasama, ito ay isang pag-iral. Naniniwala ka ba na ang prutas matapos itong pinagsama ay maaaring payagan ang isa na pumasok sa banal na ranggo? Isipin ito, kung pinamamahalaan mong makuha ang transcendental item na ito, papayagan kang pumasok sa banal na ranggo. Napakaganda nito, Panipi. Nadama ni James ang paghihimok na makuha ang item matapos marinig ang malaking paliwanag ni Henrik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2462 humingi ng kumpirmasyon si James mula kay Sophie na nakikinig mula sa celestial na tirahan. Totoo ba ito, MS? Sophie. Panipi. Si Sophie ay pinapanood ni James ng matagal at alam kung sino ang nakilala niya sa kahabaan ng paraan na sumagot siya sa kanya, dapat itong totoo. Ano ang ibig mong sabihin doon? Panipi. Sumagot si Sophie, mula sa aking pag-unawa, isang sagradong puno na tulad nito ang umiiral sa universo na ito. Ang isa sa mga prutas nito ay may kakayahang gumawa ng isang pumasok sa banal na ranggo, gayunpaman, maraming mga powerhouse ang nag-scrambled upang makuha ito dahil sa kamanghamanghang mga pag-aari nito sa huli, binanggit nito ang nawala sa kasaysayan. Panipi. Ang sketchy cultivator na ito ay may pambihirang background. Ang sinasabi niya ay malamang na totoo ang body free ay maaaring maging bahagi ng sagradong puno. Ganun ba? Panipi. Hinaplos ni James ang kanyang baba at nahulog sa pag-iisip. Ang pagtabi sa katotohanan na ang pinagsamang kayamanan ay maaaring mapalakas ang isa sa banal na ranggo, ang kakayahan ng prutas na payagan ang isa na maabot ang ranggo ng sambong ay sapat na upang maengganyo si James. Hanggat makukuha niya ito, ililigtas niya ang kanyang sarili ng maraming problema habang nagtatanim. Tila nakikita ng tama sa mga saloobin ni James, hinabol siya ni Sophie na, mas mahusay mong alisin ang mga kaisipang iyon, si James upang maabot ang pinakatanyag ng paglilinang at tumayo sa itaas ng universo, dapat kang manatiling saligan at masigasig na maglakad sa bawat hakbang ng iyong landas sa paglilinang sa iyong sarili. Kahit na ang prutas ng body ay maaaring makatulong sa iyo na maging isang sambong, laban ako sa iyo. Tiyak na nakakaapekto ito sa iyong pundasyon at pumipinsala sa iyong paglilinang sa hinaharap. Gayunpaman, ang pagkuha ng puno ng body at pagtatanim nito sa celestial na tirahan ay perpektong tama. Ang prutas ng Bug Hill ay mabilis na magtatanim kung itanim mo ito sa silid ng oras na may mga prutas na body. Hindi ito magtatagal bago ka magkaroon ng isang hukbo na may 400,000 mga sundalo ng ranggo ng sambong. Ang mga salita ni Sophie ay nadagdagan ang pagnanais ni James na makuha ang punong primordial. Isang hukbo ng 400,000 sundalo ng sambong. Gaano kalaki kung ang 400,000 sage ay nagpapalabas ng siyam na langit na kumita ng Diyos. Ha! Huminga ng malalim si James at tinanggal ang kanyang isip. Kaya, Mr. Kayden, ano sa palagay mo? Hindi mo rin dapat mag-atubiling ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon kung na-miss mo ito ngayon, hindi ka magkakaroon ng ibang pagkakataon. Nang makita na si James ay tahimik na, napilitang iwaksi siya ni Henrik. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinusubukan na linlanggan na nais mo lamang gawin kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Dapat kang maniwala sa akin, ang premyo sa tabi, si Brielle ay talagang napakarilag at nakakalungkot kung hindi pa para sa anumang bagay,
Hayaan mong suriin ang kanyang kagandahan. Bumalik si James sa kanyang katinoan at tiningnan si Henrik ay hinaplos niya ang kanyang baba at naisip ito ng ilang sandali. Kung iyon ang kaso, tingnan natin. Okay. Nag-shock si Henrik at agad na tinanong, kumusta ang talakayan mo kay Sophie? Swoosh! Sa sandaling iyon, isang malabong puting ilaw ang lumitaw mula sa singsing sa daliri ni James at lumapag sa lupa. Isang babaeng nakasuot ng puting damit na ipinakita mula sa ilaw. Nang makita siya, agad na binati siya ni Henrik ng isang ngiti, kumusta, Sophie? Sinulyapan ni Sophie si Henrik at sinabi ng walang pasubali, bakit ka narito? Galing ka ba sa panahong ito, o nagmula ka sa ibang oras? Panipi. Siya. Ito ay isang lihim, sagot ni Henrik na may mahiwagang ekspresyon. Sinulyapan ni James ang dalawa, pagkatapos ay lumingon kay Sophie, nagtanong. May kilala ka ba, MS? Sophie. Tumango si Sophie at sinabi, ilang beses na kaming tumatakbo sa panahon ng Primordial Age. Siya ay isang crude cultivator na gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang gawa. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2463 tumakbo sila sa bawat isa ng maraming beses sa panahon ng Primordial Age. Natigilan si James sa kanyang tugon. Anong uri ng panahon kahit na ang edad ng Primordial? Ito ay isang panahon kung saan ang napakaraming bilang ng mga bihasang tagapagligtas ay naglibot sa universo sa panahong iyon, maraming mga Grand Emperor mula sa naalala ni James na nag-iisa, mayroong Emperor Joban, ang 10 emperador, at ilang mga emperador ng demonyo. Ang taong mabilog ba na ito mula sa edad na Primordial? Bukod dito, ano ang ibig sabihin ng tanong ni Sophie? Bakit niya tinanong kung siya ay mula sa panahong ito o sa ibang oras? Maaari bang maglakbay ang taong ito mula sa edad ng Primordial? Ang mga bagay ay lalo pang nagiging magkakasama. Hinayla ni Henrik si Sophie, at ang dalawa ay nagpalitan ng ilang mga salita sa mga hushed tone. Gusto ni James na makinig sa kanilang pag-uusap ngunit hindi makarinig ng isang bagay. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mag-eavesdrop, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi mapakinabangan. Ang dalawa ay nag-chat ng halos 5 minuto. Kalaunan, natapos ang kanilang pag-uusap. Naglakad si Sophie at tiningnan si James nang walang anumang mga salita, nawala siya sa isang flash at bumalik sa celestial na tirahan. Ano ang sinabi niya sa iyo, MS? Sophie. Tanong ni James kay Sophie. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial abode, wala ito. Bagaman siya ay medyo hindi etikal at nagdulot ng maraming problema para sa mga powerhouse sa edad ng Primordial, mayroon siyang malaking paggalang sa iyo. Ang mga browser ni James ay magkasama, at tinanong niya, nirerespeto niya ako. Nakilala ko lang siya kung paano mo malalaman. Maaari mo bang makita kami bago sa Primordial Age? Inihiga niya ang kanyang mga kababaihan. Gayunpaman, tumigil si Sophie sa pagtugon sa kanya. Hoy, MS. Sophie, sagutin mo ako kung ano ang nangyayari. Mangyaring sabihin sa akin. Kung hindi man, pupunta ako sa pakiramdam na hindi mapakali. Ang tinig ni Sophie ay nagmula sa celestial na tirahan muli. Hindi pa kita nakita dati. Nakatagpo lang ako kay Henrik at nakarinig ng mga kwento tungkol sa kanya. Panipi. Pagkatapos sabihin mo sa akin, sino ang eksaktong siya? Tumahimik sandali si Sophie at sumagot. Hindi mo kailangang malaman na ngayon ay malalaman mo sa hinaharap. Patuloy na nagtatanong si James ngunit hindi makakakuha ng sagot mula kay Sophie. Alam niya na marami sa mga bagay na ito ay kasangkot sa isang mahusay na lihim. Sa makatuwid, hindi siya makakakuha ng sagot kahit gaano pa siya tinanong sa huli, sumuko siya. Lumingon si James kay Henrik sa tabi niya, kiniskis ang kanyang ulo, at nagtanong. Marahil ikaw ay isang Grand Emperor. Same time na tumugon si Henrik, nakakatawa iyon. Malayo ako sa pagiging isang Grand Emperor na imposible para sa akin. Paano ka nakatagpo ni MS? Sophie sa Primordial Age. Nabuhay ka na ba mula sa edad ng Primordia hanggang ngayon? Tumingin sa kanya si James. Tumango si Henrik at pagkatapos ay umiling-iling. Hindi maintindihan ni James ang kanyang mga aksyon. Tinapik ni Henrik ang balikat ni James at sinabi ng walang tigil, mauunawaan mo sa hinaharap, G. Kayden. Sa ngayon,
Kailangan mo lang malaman na narito ako upang matulungan ka. Panipi. Ha? Nagtaka si James. Nag-isip sandali si Henrik at sinabing, hayaan mo akong ilagay ito para lamang sa iyo. Karaniwan, ang hinaharap ay nawala na haywire. Ang langit na landas ay gumuho, at ang ilog ng oras ay gulo. Nagkaroon ng isang mix-up sa primeval age, ang sinaunang edad ng korte ng langit, edad ng primordial, at edad ng apocalypse. Nagdulot ito ng isang overlap sa kasaysayan. Panipi. Kaya ano ang gagawin nito sa iyong biglaang hitsura? Naguguluhan pa rin si James. Hindi naniniwala si James sa kwento ni Henrik na ang hinaharap ay nahulog sa mga shambles na nagdulot ng pagbagsak ng makalangit na landas at ginulo ang ilog ng oras. Ang kanyang pahayag tungkol sa overlap ng iba't ibang edad ay mahirap paniwalaan din. Nagpakasal na ako at hindi ako interesado kay Brielle, sinabi ni James nang walang pasubali. Alam mo ba kung anong klaseng babae si Brielle? Ang dahilan na nais kong dalhin sa iyo doon ay hindi lamang dahil sa puno ng body. Pangunahin kong nais mong makilala mo siya mismo. Panipi. Ha? Tumingin si James kay Henrik. Ipinaliwanag ni Henrik, si Brielle ang unang tao na naging isang emperador sa panahong ito. Matapos magsalita, si Henrik ay nagtagumpay sa isang wisp ng nostalgia makalipas ang ilang sandali, aniya. Si Brielle ang magiging unang tao na umabot sa ranggo ng emperor at nasa track upang maging isang walang kapantay na empress. Malakas ba siya? Bahagyang nagulat si James. Alam niya ang maraming iba pang mga Predae user sa mundo, kasama na si Marcelo, Nyasiya mula sa Joden, at si Willy Bold. Lahat ng mga ito ay pambihirang mga powerhouse. Hindi magulat si James kung sa kalaunan ay naging mga Grand Emperador. Gayunpaman, inaangkin ni Henrik na ang Brielle na ito ang magiging una sa kanilang panahon na maabot ang ranggo ng Emperor sa hinaharap. Natagpuan ni James ang lahat ng hindi kapanipaniwala. Hindi sa banggitin, paano malalaman ni Henrik ang tungkol sa hinaharap? Paano mo malalaman ang tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap? Maaari bang mag-overlap ang nakaraan sa kasalukuyan? Hindi ito maaaring maging iba kundi kathang isip. Binuksan ni Henrik ang kanyang bibig upang magsalita. Gayunman, ang lahat ng nakita ni James ay ang bibig ni Henrik na walang salita. Ano ang sinabi mo? Hinati ni Henrik ang kanyang mga labi at sinabi muli, ito ay may kaugnayan sa ilang mga hindi may iwasang mga lihim, kaya hindi ko masabi sa iyo. Huwag alalahanin, huwag nating tirahan ito sa ngayon. Malalaman mo sa hinaharap. Sa ngayon, pumunta muna tayo sa Lobran clan, manalo kay Brielle, at marahil gawin siyang asawa mo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2464. Haha. Tumawa si Henrik at sinabi, sapat na iyon. Huwag nating pag-usapan ito ngayon. Ang aking punto ay, hindi kita makakasama. Sumali tayo sa mga puwersa at maglakbay ng magkasama. Maghahabi kami ng isang alamat ng mga gusto kung saan hindi pa nakita. Panipi. Pagkatapos magsalita, ibinalot niya ang kanyang braso sa balikat ni James at lumakad pasulong, na humantong sa kanya patungo sa malayo. Nagsimulang mag-isip si James, sinusubukan na maunawaan ang mga salita ni na Sophie at Henrik. Si Henrik ay isang sobrang nakakainis na tao. Nagsimulang makaramdam si James na higit na kumbinsido na kailangang magkaroon ng isang kamangha-manghang kwento sa likod ng Henrik S. Ungens at malamang na siya ay isang walang kapantay na powerhouse o isang bagay na kasing lakas ng isang Grand Emperor. Kalimutan ito kung ayaw niyang ipaliwanag, kaya tiniyak ako ni MS. Matapos bigyan ito ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi pa rin sigurado si James. Nagpasya siyang itapon ang mga jumbled na saloobin sa likuran niya. Pinangunahan ni Henrik si James sa labas ng lugar at patungo sa gitnang rehiyon ng mortal na sukat. Napakalaki ng mortal na sukat ng Demon Realm. Sa James kasalukuyang lakas, aabutin siya ng ilang buwan na mag-isa upang maglakad ng isang saklaw ng bundok. Sa kabutihang palad, si Henrik ay may isang mahiwagang tool na lumilipad. Ito ay isang maliit na airship na may isang kaban. Pumasok sina James at Hannah sa mga airship captain pagkatapos ay si Hank Ide sa patutunguhan at ibinuhos ang mga espiritual na kristal na womb na hayaan ang pag-navigate ng automatiko. Inilabas ni Henrik ang pinakamahusay na alak sa mayroon siyang cabin at inihatid ito kay James. Si James ay humigop ng alak. Matapos ang isang gulp,
Nadama niya ang isang mainit na pandamdam na dumadaloy sa kanyang lalamunan kaagad pagkatapos, ang init ay sumiksik sa kanyang buong katawan, at ang malakas na enerhiya ay naka-well up sa loob niya. Agad na alam ni James na ang alak na inaalok sa kanya ay Katanji Tangi. Ayaw niyang mag-aaksaya ng alak at agad na nakaupo sa isang posisyon ng lotus upang sumipsip ng enerhiya nito. Ang airship ay naglakbay ng buong bilis. Pagkaraan ng 10 araw, nakarating sila sa panlabas na perimeter ng isang lungsod. Ang lungsod ay medyo katulad sa ilan sa mga sinaunang lungsod sa mundo. Mayroon itong mataas na mga pader ng lungsod at mga gusali na nakapagpapaalaala sa mga sinaunang kastilyo. Nagkaroon ng isang malaking salita na nakaukit sa gate lobstead ng lungsod. Ang airship ay nakarating sa labas ng lungsod. Sina James at Henrik ay nagbigay ng airship at tumayo sa sinaunang hitsura ng kalsada sa labas ng lungsod. Tumingin si James sa lungsod ng maaga. Malaki ang lungsod at binubuo ng maraming kastilyo, ang bawat isa sa kanila ay 1,000 metro ang taas. Sa sentro ng lungsod, mayroong isang saklaw ng bundok. Ipinakilala ni Henrik ang lungsod. Mr. Caden, ito ay Lobstead, kung saan matatagpuan ang Liefran clan. Ito ay isa sa pinakadakilang at pinakatanyag na mga lungsod ng Mortal Dimension. Ang saklaw ng bundok sa gitnang rehiyon ay ang base ng Lobran clan, Mount Lutheran. Panipi. Malinaw na tumanggaw si James. Nakikita ko. Nagsalita muli si Henrik. Nabalitaan na ang mga miyembro ng clan ng Lobran ay talagang isang uri ng hayop na primordial. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang tunay na porma dahil bahagya nilang ipinakita ang kanilang tunay na mga porma sa harap ng mga tagalabas. Tumungo tayo sa lungsod. Panipi. Sige. Ang dalawa ay pumasok sa lungsod ng magkasama. Umupo si Henrik at sinabi ng may ngiti. Isinasaalang-alang ang bilis ng paglalakbay ng airship. Maaabot namin ang teritoryo ng Lebran clan sa Mount Lutheran sa halos 10 araw. Ito ay isang kaganapan kung saan ang mga powerhouse mula sa lahat ng 3 sukat ay nagtitipon ng lahat ng mga kabataang lalaki sa ilalim ng 100 taong gulang ay karapat-dapat na lumahok sa kompetisyon. Ito ang iyong pagkakataon na ipakilala ang iyong sarili sa buong Demon Realms 3 Dimensions. Panipi. Pinino ni James ang enerhiya ng alak habang nakikinig kay Henrik. Sinimulan niyang asahan na makita si Brielle na siyang unang tao na umabot sa ranggo ng Emperor sa kanilang kasalukuyang panahon ay mausisa siyang makita kung ano ang hitsura niya rin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2465. Nang makarating sila sa gate ng lungsod, nakita nila ang ilang mga gwardya. Nang makita si Henrik, ang kanilang mukha ay napuno ng kakilakilabot na parang nakakita sila ng kasuklam-suklam. Kaagad pagkatapos, ang ilan sa mga gwardya ay lumapit sa kanila ng magalang. Why ikaw ay napunta rito, Sir Henrik? MHM. Tumanggaw si Henrik at sinabing, naiinis ako, kaya naglalakad lang ako. Tumingin si James kay Henrik at sinabing, hindi ako naniniwala sa iyo nang sinabi mong sikat ka sa mortal na sukat. Talagang ginagamot ka sa lahat ng dako. Panipi. Mapangiti si Henrik at sinabi, syempre. Sino sa palagay mo ako? Hindi ako pinalalaki ng sinabi ko sa iyo ito. Lahat ng tao sa buong 3 sukat ay dapat alalahanin ako. Hindi naramdaman ni James na pinalalaki si Henrik. Si Henrik ay masyadong nakakainis. Bagaman hindi maramdaman ni James ang tunay na lakas ni Henrik, masasabi niya na kailangan niyang maging napakalakas. Kung hindi man, hindi siya mag-uutos ng labis na paggalang kahit saan siya magpunta. Mangyaring sige, Sir Henrik. Personal na tinanggap ng bantay si Henry sa lungsod. Pagkaraan nito, dinala ng bantay sina Henrik at James sa pinakamahusay na inang lungsod at inayos ang fair accommodation. Binigyan din si James, ang pangunguna ni Henrik, pansamantalang manatili sa Lobstead. Maghintay tayo ng ilang araw, G. Caden. Sa loob ng silid, sinabi ni Henrik, mayroon kaming ilang oras bago ang kompetisyon upang manalo sa kamay ni Brielle. Kasal. Manatili tayo dito para sa ngayon at gamitin ang pagkakataong ito upang maging kaibigan ang ilan sa lahi ng demonyo na dumating dito mula sa banal na sukat. Panipi. Ang mga tao sa banal na sukat ay ang tunay na pinuno ng kaharian ng demonyo. Ang pakikipagkaibigan sa mga tao sa mga sukat ng mortal at sambong ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinimulan ni Henrik na turuan si James tungkol sa kaharian ng demonyo.
Si James ay nakikinig ng mabuti. Walang pinsala sa pag-aaral ng higit patungkol sa kaharian ng demonyo dahil bago siya sa lugar. Pagkaraan nito, nagmumuni-muni si James sa pag-iisa sa loob ng kanyang silid. Si Henrik, sa kabilang banda, ay naglalakad sa paligid ng lungsod. Si James ay nilinang sa silid ng 3 araw. Tandang padamdam. Pagkalipas ng 3 araw, binuksan ni Henrik ang pintuan sa gabi. Nagmadali siya sa loob at nag-hollered, Mr. Caden. Magmadali at maghanda. Tingnan natin ang Brielle. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2466. Tumigil si James sa paglilinang at tiningnan si Henrik, na sumugod sa silid. Tinanong niya, may kompetisyon ba na manalo sa kamay ni Brielle sa kasal? Hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Magsisimula lamang ang kompetisyon kapag tumanda ang prutas ng body. Mayroon pa ring 1 buwan bago mangyari iyon. Gayunpaman, bumaba si Brielle mula sa Mount Lutheran at kasalukuyang naninirahan sa Labhint Tower. Panipi. Labhint Tower. Nagtaka si James. Ipinaliwanag ni Henrik, ang Labhint Tower ay isang restoran na may kabuuang 9 na sahig. Gayunpaman, ang restoran ay na-renovate, at isang pagbuo ay na-set up. Hanggat maaari tayong umakyat sa 9 na palapag, maaari tayong kumain kasama si Brielle. Panipi. Sige. Tumingin tayo. Panipi. Ang pagyuzisa ni James ay napik din. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng kasintahan ng mortal na sukat. Iniwan ni James ang inn kasama si Henrik sa tingga at hindi nagtagal ay nakarating sa restoran. Sa labas ng restoran ay isang malaking bukid. Sa sandaling iyon, mayroong isang malaking pulutong na natipon doon. Mayroong libo-libong mga kalalakihan, na lahat ay bata at gwapo. Sinabi ni Henrik, sa totoo lang, ang lupain ng demonyo ay may mga tao, ngunit mahirap silang dumaan. Karamihan sa mga nilalang dito ay mga nilalang mula sa iba't ibang karera. Ang lahi ng tao ay may mas kaakit-akit na hitsura, kaya ang karamihan sa mga nilalang na ito ay magbibigay sa kanilang sarili ng isang hitsura ng tao. Panipi. MHM. Malinaw na tumanggaw si James. Si Henrik ay patuloy na nagsasalita, bukod dito, ang lahi ng tao ay naging pinuno ng lahat ng karera at may pinakamataas na pagkakaugnay sa paglilinang. Ito ay nagdaragdag sa pagnanais para sa maraming mga nilalang na magbago sa isang anyo ng tao. Panipi. Matapos ang kanyang paliwanag, itinuro ni Henrik ang isang abnormal na kastilyo sa harap niya. Ito ay isang malaking kastilyo na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 10 ektarya. Mayroong 9 na sahig, na ang lahat ay higit sa 200 metro ang taas. Nakikita mo ba yon? Iyon ang Labhint Tower, na kabilang sa Lobran clan. Si Brielle ay kasalukuyang nasa 9 na palapag. Maaari tayong kumain sa kanya ngayong gabi kung makarating tayo sa 9 na sahig. Umalis na tayo kaagad. Hinawakan ni Henrik si James at sumugod patungo sa karamihan. Di nagtagal ay nakarating sila sa pasukan. Ang mga pintuan ng pasukan ay malawak na bukas, ngunit ito ay naharang ng isang kakaiba, gininto ang ilaw. Ang gintong ilaw ay pumihil sa maraming tao na pumasok. Sinabi ni Henrik, kahit na bata pa si Brielle, may kakayahan siya. Nabalitaan na naabot na niya ang ranggo ng pagdurusa at isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang sambong. Sumabog si James. Dahil napakalakas niya, bakit hindi siya pumunta sa Earth upang makipagkompetensya para sa mahusay na mga boon? Mula sa kanyang nakita, ang mga nakikipagkompetensya sa mga dakilang boon sa mundo ay mga Predi-user na pangunahin mula sa 3,000 mundo bukod sa kanila, mayroong Marcelo at Jace mula sa kaharian ng demonyo. Nalaman niya na ang 7 realms ay ang pangunahing mga planeta sa universo na ito. Bukod sa kanila, maraming iba pang mga planeta ang umiiral din. Sa buong malawak na universo, maraming mga planeta na may iba't ibang mga form sa buhay. Kaya bakit ang mga nilalang na ito mula sa ibang mga halaman ay hindi pumunta sa mundo? Nararamdaman ni Henrik ang mga pag-aalinlangan sa puso ni James at ipinaliwanag, nagtataka ka ba kung bakit ang mga nilalang mula sa ibang bahagi ng universo ay hindi lumilitaw sa mundo? Tumingin si James sa kanya at tinanong, paano mo nalaman? Tumugon si Henrik na may isang misteryosong ngiti, isang nahulaan lamang. Ang sagot ay ang lupa ay selyadong,
at ang Galactic Highway na sumasaklaw sa universo ay sarado din. Ang mga nilalang mula sa kabila ng mundo ay hindi may kakayahang maabot ito. Hindi man sila may kakayahang pumasok sa iyong solar system dahil may malakas na selyo dito. Hindi man ang mga Grand Emperador ay maaaring dumaan sa selyo na ito. Ang ilan sa mga nilalang ng demon ay maaaring maglakbay sa Earth dahil ang isang lihim na daanan ay naiwan sa nakaraan. Ang lipi ng Azurin at Hadoan ay nagmamay-ari ng daanan. Kaya, ang mga elite lamang mula sa kanilang mga angkan ay maaaring maglakbay sa daanan patungo sa lupa. Bagaman malakas din ang Lobran clan, wala silang paraan upang ipadala ang kanilang mga miyembro ng angkan sa lupa. Panipi. Naririnig ito, naging mas malinaw ang sitwasyon kay James. Hinihikayat niyang tinanong, kailan mabubuksan muli ang Galactic Highway? Sumagot si Henrik, hindi ito may unseal pagkatapos ng ika-4 na kapahamakan ng lupa, at lilito ang pangwakas na Providence. Kapag dumating ang oras, ang mga Life form mula sa buong universo ay lilito sa mundo upang labanan ang huling patunay. Panipi. Sumimangot si James sa impormasyong ito. Ang 4 na susi upang buksan ang selyo ay nasa kanyang mga kamay. Nabalitaan na ang sinumang magbukas ng selyo ay makakatanggap ng isang pagpapala mula sa universo. Tinukoy ba nito ang panghuling Providence na lilito pagkatapos ng ika-4 na kapahamakan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2467 Henrik wa isang tao ng maraming mga lihim at kahit na may kaalaman tungkol sa unang tao na umabot sa ranggo ng Emperor sa panahong ito. Itinanong ni James ang tanong na si Lingard sa likuran ng kanyang isip, ano ang pangwakas na Providence na lilito? Matapos ang ika-4 na kapahamakan ng Earth, narinig ko ang sino mang magbubukas ng selyo. Makakatanggap ng isang pagpapala mula sa universo. Maaari bang ang pagpapala na ito ang pangwakas na patunay pagkatapos ng 4 na kalamidad? Panipi. Sumagot si Henrik, nope, hindi. Ang taong nagbubukas ng selyo ay talagang makakatanggap ng isang pagpapala mula sa universo, ngunit hindi ito ang pangwakas na patunay. Nabalitaan na ang huling patunay ay nauugnay sa lihim ng universo at selyo ng lupa. Kung tungkol sa kung ano ito, walang nakakaalam. Panipi. Hindi ka na ba ang magiging unang maging isang Grand Emperor sa ating oras? Paano mo hindi malalaman ang tungkol sa huling Providence noon? Panipi. Tinitingnan ni James si Henrik at sinabing, akala ko mayroon kang kaalaman sa lahat. Binigyan siya ni Henrik ng isang hindi komportable na hitsura bilang tugon kay James. Hindi niya sinagot ang tanong ni James at diretso na lumakad papunta sa pasukan. Nang makalapit na siya, ang gintong ilaw ay sumulpot sa kanya. Nakakagulat, hindi siya nasaktan nito. Matapos maglakad si Henrik sa pasukan, lumingon siya at tumingin kay James na nakatayo pa sa labas. Tumawag siya, halika nang mabilis, G. Caden. Tumango si James at lumakad papunta sa pasukan. May isang gintong ilaw sa harap ng pasukan. Ito ay bahagi ng isang malakas na pormasayon at hindi pinapayagan ang mga ordinaryong nilalang na dumaan. Lumakad si James patungo sa pasukan, at ang gintong ilaw ay nagbabalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit bukod sa iyon, wala nang nangyari. Matapos ang pag-quiver ng ilang sandali, dumaan siya sa gintong ilaw at lumitaw sa kabilang panig ng pasukan. Ang kabilang panig ng pasukan ay walang partikular na espesyal bukod sa ilang mga nilalang na nakabitin tungkol sa lugar. Sinabi ni Henrik, narinig ko na sadyang bumaba si Brielle sa bundok bago ang kompetisyon upang mahanap ang kanyang prinsipe na kaakit-akit. Nais niyang suriin ang mga magsasaka upang makita kung mayroong isa na nahuli. Kung nahanap niya ang isang tao na kinagiliwan niya, maaari niyang i-tip ang mga kaliskis sa kalamangan ng taong iyon sa panahon ng kompetisyon. Panipi. Lumapit siya kay James at bamulong, kailangan mong magtrabaho ng husto, G. Caden. Sikaping maging unang umabot sa ika-9 na sahig upang magkaroon ka ng pagkain sa kanya. Gayun din, mas mahusay kang gumawa ng isang magandang impresyon. Panipi. Binaril ni James ang ideya. Isa ay pas ako. Narito lang ako upang mag-isip. May asawa na ako. Agad na hinikayat siya ni Henrik. Normal para sa isang lalaki na magkaroon ng ilang mga kababaihan sa tabi niya. Dagdag pa, ang Thea ay napakabukas na pag-iisip at igagalang ang iyong mga kagustuhan. Panipi. Tinitigan ulit ni James si Henrik.
Ang lalaking ito ng mabilog ay talagang alam ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang katotohanan na si Thea ang kanyang asawa. Nag-shock si Henrik, na tila nakikita sa mga saloobin ni James. Tama, sapat na pag-uusap. Hayaan mo na, panipi. Humakbang siya at nagsimulang sumulong patungo sa hagdan sa unahan nila. Maraming mga nilalang sa anyo ng tao ang tumayo sa paligid ng hagdan. Ipinaliwanag ni Henrik kay James. Personal na itinakda ni Brielle ang pagbuo. Ang mas mataas na pupunta ka, mas mapang-api ang presyon ay hindi ito magiging madali upang matagumpay na maabot ang ika-9 na sahig. Panipi. Tinanong ni James, anong uri ng mga nilalang ang narito ngayon? Si Henrik ay tumagilid sa kanyang naririnig ng hindi kapani-paniwala at sinabing, paano ko malalaman? Sigurado ako na maraming mga powerhouse mula sa sambong at banal na sukat ay narito kahit na, hindi mo kailangang mag-alala. Kabilang sa mga nasa iyong pangkat ng edad, ikaw ay talagang pinakamahusay. Pagkatapos magsalita, hinayla ni Henrik si James patungo sa hagdan. Sa sandaling gumawa ng isang hakbang si James sa hagdanan, nakaramdam siya ng matinding timbang na bear sa kanyang katawan. Ito ay parang isang malaking bundok ang nagdurog sa kanyang katawan. Siya ay kumilos ng walang pag-iingat at ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa ilalim ng napakalawak na puwersa. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan niya na mabilis na ayusin ang sarili. Bagaman matindi ang presyon, madali pa ring matitiis sa kanya. Si Henrik ay tila hindi rin naapektuhan nito. Nauna siyang lumakad kay James at sinabing, huwag maliitin ang lakas ng pagbuo kung nais mong umakyat sa ika-9 na palapag, kakailanganin mong magkaroon ng lakas ng isang sambong. Kabilang sa mga nakababatang henerasyon, kakaunti lamang ang mga sage. Kahit na malamang na walang mga pantas. Kabilang sa mga mas batang tao. Kahit na mayroon kang lakas ng isang sambong, kakailanganin mo ng isang malakas na pisikal na katawan. Nang hindi natutugunan ang mga kinakailangang ito, imposible akong umakyat sa ika-9 na palapag. Panipi. Nagsimulang mag-atubiling si James matapos marinig ito at sinabing, kailangan kong maging kasing lakas ng isang sambong upang matagumpay na maabot ang ika-9 na palapag. Sa kasong iyon, sa palagay ko dapat lang akong sumuko ngayon. Ang aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay hindi pa nakarating sa ranggo ng sambong. Malayo pa rin ako sa pagiging isa. Panipi. Maghintay, huwag sumuko. Tumalikod si Henrik at nakita si James na magtungo sa hagdanan. Mabilis niyang hinawakan si James at sinabing, maaari mong tama ang tungkol dito, kung hindi mo maabot ang ika-9 na palapag, hindi rin maaaring pipiliin ni Brielle ang lalaki sa pinakamataas na sahig upang maging kanyang kasosyo sa kainan. Naririnig ito, nahulog si James sa malalim na pag-iisip. Si Brielle ang unang tao sa edad na nakarating sa ranggo ng Grand Emperor. Bukod dito, siya rin ay isang babae. Nagtataka si James na makita kung anong uri siya. Matapos ang maikling pagsasaalang-alang nito, nagpasya siyang magtungo at hanapin ang kanyang sarili. Kung tungkol sa kung maaari ba siyang kumain ng isang henyo tulad ni Brielle, kontento na siyang iwanan ito hanggang sa kapalaran upang magpasya. Habang nangyayari ito, isang babae ang nakaupo sa tabi ng bintana sa ika-9 na sahig. Siya ay may mga katanji tanging tampok, tulad ng isang maingat na likhang piraso ng sining ng walang mga pagkadilim. Siya ay may mahabang itim na buhok at nakasuot ng kulay rosas na damit. Ang kanyang balat ay mapatla bilang ang pinakamahusay na mga perlas, at ang kanyang mga mata ay tulad ng mga hiyas na kumikislap sa buhay. Nagbigay siya ng isang matikas na impresyon at mukhang isang diyosa na lumakad sa labas ng isang pagpipinta habang pinalabas niya ang isang ethereal aura. Ang nakagagalit na babae ay walang iba kundi si Brielle, ang mortal na sukat ng kasintahan. Si James ay napakamatino. Nasa ika-8 yugto ng Immortal Ascension. Maaari niyang patayin ang isang sambong kung ginamit niya ang lahat ng mga pamamaraan na mayroon siya sa kanyang pagtatapon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na magagawa lamang niya ito sa tulong ng panlabas na paraan. Sa kanyang mga mata, hindi pa siya nagtataglay ng lakas ng isang sambong. Sa makatuwid, imposible para sa kanya na umakyat sa ika-9 na sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2468. Ang kanyang magandang mukha ay marumi sa kalungkutan. Ipinagkaloob niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at tiningnan ang bintana, na sinusunod ang hindi mabilang na mga nilalang sa ibaba sa isang labi.
Si Brielle ay isang may talento na magsasaka na may walang limitasyong potensyal. Sa kabila ng kanyang kabataan, naabot na niya ang rurok ng ranggo ng pagdurusa at isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng sambong. Ang Grand Patriarch ng kanyang angkan mula sa banal na sukat ay naglabas ng isang order para sa kanya na magpakasal sa isang prodigy mula sa angkan ng Hadoan ilang oras na ang nakalilipas. Ito lamang ang pagkakataon ng clan ng Lobran na makagawa ng isang mahusay na relasyon sa angkan ng Hadoan. Hanggat maaari silang magkasanib na puwersa sa angkan ng Hadoan, ang mga miyembro ng clan ng Lobran ay makakapaglakbay sa Earth sa pamamagitan ng pagbuo ng teleportation ng clan at makuha ang mga magagandang boon ng Earth. Naturally, ayaw ni Brielle na sumunod sa order. Walang sino man na maaaring makunan ang kanyang magarbong, kahit na ito ay isang beses sa isang henerasyon na Predayuzi. Hindi niya nais na ang kanyang kasal ay kontrolado ng iba, kaya iminungkahi niyang hawakan ang kompetisyon upang manalo ang kanyang kamay sa kasal. Dahil ang Prodyas ng angkan ng Hadoan ay nagsasabing napakalaki ng talento, nais niyang lumahok siya sa kompetisyon at sisang-ayon lamang napakasalan siya kung makakaya niya ito. Bilang isang resulta, ang kompetisyon sa kanyang mga suitors ay ginanap. Sa sandaling iyon, isang magandang dalaga ang lumakad at tumayo sa tabi niya. Malumanay siyang tumawag, "Miss." Sinaksak ni Brielle ang kanyang mga saloobin at tiningnan ang dalaga na tinanong niya. Paano ito pupunta? Mayroon bang sinuman? Nakatayo iyon. Nagpakita ba ang Preday-user ng clan ng Hadoan? Gayon din, narinig ko na ang isang walang kapantay na Preday-user. Si Zur-Kadoret, ay nakakuha ng maraming pagkilala sa banal na sukat. Dumating na rin ba siya? Ang malinaw na tinig ni Brielle ay dinala sa buong silid. Ang kanyang tinig ay kaaya-aya sa mga tainga at kaakit-akit, tulad ng isang nakakagulat na melody. Malumanay na umiling-iling ang dalaga at sinabing, "Miss, wala sa mga taong nabanggit mo na nagpakita ng gayunpaman, si Sir Henrik ay nagdala ng isang binata." Pumasok na sila sa tower. "Sir Henrik." Biglang tumayo si Brielle at binigkas, "Sir Henrik. Ang Panginoon ng demonyong demonyo, narito mismo." Panipi. Oo, ang parehong tao ay dumating. Huminga ng malalim si Brielle at nagbulang-bulungan. Kung ito ay isang tao na personal na isinama sa mundo ng Demon World, dapat ay mas katangi tangi siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2469. Hindi maisip ni James ang taong sumusunod sa kanya, at magalang na matugunan siya dahil si G. Kaden ang Panginoon ng demonyo. Ang kaharian ng demonyo ay isa sa 7 larangan. Bukod dito, ito ay nireranggo ang pinakamataas sa 7 realidad. Dati, pangalawa lamang ito sa kaharian ng tao ngunit nalampasan na ngayon. Noon, nakarating na si James sa 3 palapag ng towers. Malawak ang puwang sa 3 palapag, at maraming iba pang mga nilalang ang nauna na sa kanya. Ang pag-akyat sa unang 3 palapag ay isang piraso ng cake para kay James, ngunit alam ni James na ang kanyang sariling mga pagsisikap ay magpapahintulot lamang sa kanya na maabot ang 6th floor. Ang mas mataas na sahig, mas mahirap na maabot ito. Sa ngayon, si James ay nasa larangan ng demonyo sa loob ng maraming taon. Samantala, isang babae ang nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa isang lugar sa mundo. Ang nakapalibot na lugar ay isang nakasisira na disyerto at madilim na ulap na sumasakop sa kalangitan. Ang babae ay may isang mesmerizing face at mahabang itim na buhok na sumayaw sa hangin. Nakasuot siya ng isang itim na damit, at ang nakakatakot na enerhiya ay nagmula sa kanyang katawan. Nakatayo sa malapit ay isa pang babae na puti. Ang babaeng puti ay ang silid ng mga banal na kasulatan na tagapag-alaga. Sa kabilang banda, ang babaeng nasa itim ay Thea. Si Thea ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa tagapag-alaga ng maraming taon. Sa mga nakaraang taon, ang Thea ay nilinang sa loob ng pagbuo ng oras na itinakda ng tagapag-alaga. Bagaman ilang taon lamang ang lumipas sa labas, talagang nagtatanim siya ng mas matagal. Kahit na ang selyo ng Elysian ay naghihigpitan sa kanyang katawan, ipinaglaban niya ito at gumawa ng patuloy na mga breakthrough. Ang lakas ni Thea ay umunlad ng napakalaking, at isang hakbang lamang ang layo niya sa pagiging isang sambong. Sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan.
Ang madilim na ulap sa kalangitan ay nagbago, at ilang mahiwagang inskripsyon ang lumitaw pareho ng mga ito na natipon at nabuo ang hindi pangkaraniwang mga ulap. Ang mga ulap na ito ay mga ulap ng pagdurusa. Ano pa, bihirang-bihirang mga ulap ng pagdurusa. Ang tagapag-alaga ay tumayo sa malayo at pinapanood ang mga ulap ng pagdurusa sa kalangitan. Mayroon silang isang kakaibang kulay, mabilis na pagbabago sa pagitan ng puti, asul, at pula. Ang ekspresyon ng tagapag-alaga ay hindi pangkaraniwang libingan na binulong niya. Ito ang pagdurusa ng pagkawasak. Inaasahan kong sumailalim siya sa pagdurusa ng maayos. Matapos makuha ito, ang shell ay naging isang sambong. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Thea ang puwersa ng chilling na nagmumula sa kalangitan. Ang pressure ng puwersa ay nahuhumaling sa kanya at nahihirapan siyang huminga. Ito na parang isang malaking bato ang inilagay sa kanyang dibdib. Bilang isang resulta, nagsimula siyang mag-hyperventilate. Ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng isang nababalisa na ekspresyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ito ay na-clear ang upand ay pinalitan ng isang hitsura ng pagpapasya. Sa mga nakaraang taon, siya ay nakatuon lamang sa kanyang paglilinang sa pag-asang tumulong sa pagbabalik ng ilan sa pasanin ni James. Sa lahat ng ito, si James ay nagsusumikap upang maprotektahan ang mundo sa kanyang sarili. Sa kaibahan, wala siyang magagawa. Ang kidlat ay dumaan sa mga kakaibang ulap sa kalangitan. Boom! Ang kalangitan ay nagsimulang umungol na may kulog habang ang isang bolt ng kidlat ay sumabog dito. Ang pulang bolt ng kidlat ay kasing kapal ng isang braso. Habang tinusok ito sa kalangitan, ang mga paligid ay nagulong, at ang mga maliliit na bitek ay lumitaw sa kalangitan. Ang kidlat ay naglalaman ng labis na kapangyarihan. Itinaas ni Thea ang ulo. Nahaharap sa malakas na pagdurusa ng kidlat, kailangang gumalaw ng maingat. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Bigla, isang bulaklak na namumulaklak sa likuran niya. Ang bulaklak ay napakakaima-himala at hindi mabilang na mga petals. Ang mga petals ng bulaklak ay nakaayos sa maraming iba't ibang mga layer. Ang sentro ay napapalibutan lamang ng 5 petals habang ang pangalawang layer ay binubuo ng 10 petals. Hindi mabilang na mga petals na nakaimpake ang pinakamalawak na layer ng bulaklak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2470. Bawat petal ay napakakaima-himala at naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Nakakakita ng bulaklak na naipakita, isang malabong ngiti ang gumagapang sa magandang mukha ng tagapag-alaga. Nagbulang-bulungan siya. Maswerteng ito ni Thea na nakakuha siya ng gayong kamanghamanghang patunay. Ang bulaklak na iyon ay ang sagradong pamumulaklak kasama nito bilang kanyang Yogacara. Ang langit ang kanyang limitasyon kung lalo niyang pinapabuti ang kanyang lakas. Panipi. Habang ang tagapag-alaga ay nagsasabi sa kanyang sarili, ang sagradong pamumulaklak sa likuran ni Thea ay napuno ng kapangyarihan. Ang bawat talulot ay naglabas ng enerhiya at nagtipon ng magkasama upang pigilan ang kidlat na tumama mula sa kalangitan. Ang kidlat ng pagdurusa ay sumabog sa hangin. Sa sandaling ito ay tinanggihan. Isang mapanirang shockwave ang kumalat at sinira ang paligid. Gayunpaman, hindi nasaktan si Thea. Nakakakita ng lakas ng kanyang Yogacara, isang tiwala ng ngiti na nabuo sa kanyang mukha. Inilalagay niya ang pagsisikap na magsisikap upang linangin ang natatakot na pamumulaklak. Naturally, siya ay may tulong ng silid ng custodian ng Kamara ng Banal na Kasulatan. Kung wala ang patnubay ng tagapag-alaga, hindi niya makuha ang binhi ng sagradong blossom at matagumpay na nilinang ito. Ang unang bolt ng pagdurusa ay nasaktan ngunit hindi naging sanhi ng anumang pinsala sa Thea. Di nagtagal, ang pangalawang bolt ay umungol mula sa kalangitan. Ito ay isang flash ng puting kidlat, na malinaw na mas makapangyarihan kaysa sa una. Sa kabila ng napakalaking kapangyarihan nito, hindi nito masisira ang mga panlaban ng sagradong blossom. Matagumpay na nakaligtas si Thea sa pangalawang pagdurusa ng kidlat na may proteksyon ng sagradong pamumulaklak. Pagkatapos nito, maraming mga bolts ng kidlat ang nagsimulang bumagsak sa direksyon ng Thea ng paisa-isa. Di nagtagal, 9 na bolts ng kidlat ng kapigatian ang sumakit. Ang sagradong pamumulaklak ng Thea ay nakatiis sa lahat ng 9 na pag-flash ng kidlat. Matapos ang ika-9 na bolt, naisip ni Thea na natapos na ang pagdurusa sa langit.
Ang tagapag-alaga ay nag-brief sa kanya tungkol sa kung ano ang mangyayari sa panahon ng pagdurusa sa langit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ulap ay kukunan ng kidlat ng isang beses lamang. Gayunpaman, ang isa na may malaking potensyal at lakas ay dapat makatiis ng higit pang mga pagdurusa sa kidlat. Karamihan, magkakaroon lamang ng 9 na pagdurusa sa kidlat. Nilabanan na niya ang 9 sa mga pagdurusa ng kidlat. Kapag naisip niya na natapos na ang langit na pagdurusa, isang silwete na nabuo sa mga ulap. Nakita ng tagapag-alaga ang silwete mula sa malayo, at agad siyang naalarma ay mabilis niyang binabalaan si Thea, mag-ingat, sa pamamagitan ng langit na landas na sumasalamin sa hitsura ng. Ang langit na landas ng landas ay naglalagay ng mga bahagi ng kamatayan at pagkawasak. Gayunpaman, hindi mo kailangang matakot na nahaharap din ni James ang embodiment ng langit na landas kapag siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kung magagawa ito ni James, sigurado ako na maaari mo rin. Naririnig ito. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at nakita ang silweta na bumababa mula sa mga ulap. Ito ay nagpapataw at nagkaroon ng isang napaka-mapang-api na aura. Ang sagradong pamumulaklak sa likuran ni Thea ay nawawala siya ay dahan-daang tumayo at tumalon sa hangin ay tinawag niya ang malevolent na Tayback habang tinitigan niya ang embodimentong langit. Kung tinalo ni James ang embodimentong landas ng langit, kaya ko. Si Thea ay may isang determinadong ekspresyon. Sa sandaling iyon, ang embodiment ng langit na landas ay naglunsad ng isang pag-atake. Ito ay lumitaw ng direkta sa harap ng Thea na may isang flash at itinulak ang palad nito sa kanya. Nagreaksyon si Thea sa oras at itinaas ang kanyang Tayback upang hadlangan ang pag-atake. Ang pag-atake ng palma ay tumama sa malevolent sword. Naramdaman ni Thea ang isang kakilakilabot na kapangyarihan na tumatakbo sa malevolent na Tayback, na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Ang puwersa ay nagulat ang kanyang enerhiya sa dugo, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumabog ng libo-libong metro ang layo. Ang embodimentong landas ng langit ay nagpakita ng nakasisindak na lakas sa unang suntok nito. Ang mukha ni Thea ay naging solemna, at hindi niya maiwasang mamangha sa kapangyarihan nito. Malakas ito. Sa sandaling makuha niya ang kanyang balanse, ang makalangit na landas na embodiment ay nakazoom sa harap niya at itinulak muli ang palad nito. Ang sagradong pamumulaklak ng Thea ay agad na naging materialized. Ang isa sa mga petals ng bulaklak ay nagkahiwalay dito at sumulong, na pinoprotektahan si Thea mula sa pag-atake. Ang mga petals ay nabuo na may totoong kakanyahan. Sa kasamaang palad, ang nag-iisang talulot ay nabigo na ganap na hadlangan ang pag-atake ng langit na landas ng landas at agad na nabasag. Sa pamamagitan ng kanyang kamalayan, kinokontrol ni Thea ang sagradong pamumulaklak sa harap niya. Ang mga petals na pinaghiwalay mula sa bulaklak ng paisa-isa. Sa isang instant, libo-libong mga petals ang bumaril patungo sa langit na landas ng embodiment.